Isang grupo ng mga taong naghahiking sa mga bundok na nalalatagan ng nyebe ang biglang nakatagpo ng maliit na silweta ng isang babae. Ang problema ay ang babaeng ito ay nasa loob ng isang sinaunang bloke ng yelo. Nang sila ay tumawag sa isa't isa upang mabilis na makipag-ugnayan sa Mystical Magic Institute, narinig nilang nagsalita ang babae. Walang nakakaalam kung sino talaga ang taong ito, ngunit sigurado sila sa isang bagay. Hindi siya kapareho ng species nila. Isang paligsahan ang magaganap, isang hamon sa pagitan ng mga tao at tatlong Diyos na hindi pa nagagawa sa kasaysayan. Ang sandali ng pagyanig ng universo na ito ay may stream ng live sa iba't ibang lokasyon. Samantala, sa misteryosong lungsod ng Ruin, habang ang lahat ay abala sa pagtalakay sa iba't ibang mga bagay, kabilang ang isa laban sa tatlong kaganapan, isang binata na lalaki ang nagpakita sa kalye. Naghahatak siya ng malita, at parang 6 na buwan na siyang bumisita dito. Nagsisimulang mapansin ng binatang lalaki ang mga labanan na kitang-kita sa malalaking screen, mga taong nakikipaglaban sa mga aliens. Ang resulta ay isang miserableng pagkatalo, ngunit inaasahan na ang resultang ito. Kaya nang ipahayag ang mga resulta, walang nagulat or nadismaya, ang tanging kredito na nararapat sa mga taong iyon ay ang katapangan na lumahok sa kompetisyon. Nang makita ito, walang sabi-sabing tumalikod ang binata para umalis. Gayunpaman, hindi ito ganoon kadali, dahil may nakakakilala sa kanya bilang si Theo. Dahil sa ayaw niyang gawing komplikado ang mga bagay-bagay, dali-daling hinailan ni Theo ang kanyang bagahe palayo. Sa sangay ng Mystical Magic Institute, nagpalit si Theo ng maayos na uniforme at pumasok sa kwarto sa gitna ng pagtataka ng lahat. Personal na dumarating ang manager para batiin siya. Tila, ang taong hinanap ni Theo ng kalahating taon ay isang hindi pagkakaunawaan, at bumalik siya dahil nabalitaan niyang may nakilala itong isang taong magkamukha. Ang taong gustong hanapin ni Theo ay ang may pulang sister na babae na nagturo sa kanya na maglaro noong bata pa siya. Dinala siya ng manager sa 17th floor, nakikipag-usap sa daan. Isang taon na ang nakalilipas, isang babae sa anyo ng isang Diyos ang natuklasan sa lugar ng Ice Age. Medyo iba ang Diyos na ito. Mula noong sinaunang panahon, nakipaglaro siya ng taguan sa mga tao sa ilalim ng karagatan, ngunit nakatulog habang naglalaro at nagyelo. Pagkatapos ng mahimbing na tulog, nagising siya makalipas ang 3,000 taon. Tunay, ang banal na oras ay isang konsepto lamang, isang halaga na katumbas ng isang kisap mata. Sa pamamagitan ng paraan, ang Diyos na ito ay ang sagisag ng apoy sa anyo ng isang dragon, na nag-aangkin na siya ay isang dating Diyos na tinanggalan ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi siya maaaring pukawin ng isa, dahil may kakayahan siyang gawing lupain ng pagdurusa ang lungsod. Maya-maya ay bumukas ang mga pinto ng elevator at ang conclusion ay gusto ng babae na bantayan ni Theo ang deity na ito. Ang pagdating ng mga Diyos sa mortal na mundo ay hindi inaasahan at walang naglalakas loob na saktan sila, kaya si Theo ang pinakaangkop na tao. Pagpasok sa loob, mayroon talagang isang Diyos na mahilig sa mga laro na may lahat ng uri ng mga setup ng paglalaro na ipinapakita. Pumulot si Theo ng 2 dice at wastong hinulaan ang mga numerong lalabas, walang random at lahat ay kalkulado niya. Kailangan lang niyang hawakan ang kabaligtaran na harapan ng nais niyang magpakita sa itaas, pagkatapos ay maglapat ng sapat na puwersa upang gawing kalahating pagliko ang dice. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ay bumaba sa kasanayan sa pagtukoy ng panalo or pagkatalo. Nagpakita na ang tinutukoy na deity, at agad na ipinakilala ni Mirana si Theo sa kanya. Siya ang pinakamahusay na manlalaro ng panahon na hiniling niyang makilala, isang promising na kandidato na patuloy na nanalo ng 3 round sa laro na may kasawian mula nang ilabas ito. Tanong ni Theo, si Licia ba ito? Nakatulala pa rin siya dahil masyadong pamilyar ang taong ito. Nang makita ang sitwasyon na patungo sa isang dead end, si Mirana ay nagdahilan sa sarili, hindi nakakalimutang paalalahanan siya na mag-ingat. Pagkaalis ni Mirana, tumalon si Licia sa harapan niya. Hindi niya tinatanggihan ang mga pagpapakilala or mga kakilala, ngunit nagmumungkahi na hayaan ang mga kakayahan na magsalita para sa kanilang sarili sa pamamagitan ng paglalaro muna. Ang larong nilikha niya upang magsayang ng oras ay maaaring pansamantalang tawaging hamon sa memorya ng pagpapakilala sa sarili. Ang mga panuntunan ay katulad ng isang laro ng pagtutugma ng card, ngunit naiiba sa isang iyon ay dapat tumugma sa nilalaman ng pagpapakilala sa sarili.
Halimbawa, kung kukuha si Theo ng 2 origin card, kailangang pag-usapan ni Lisha ang kanyang pinagmulan. Kung hindi sila magkatugma, walang sagot na kailangan. Ganon kasimple at madaling intindihin. Tinatawag itong time killer, kaya simple lang. Gagamitin niya ang kanyang kakayahan mamaya. Bago maglaro, pinaalalahanan ni Theo si Lisha na i-shuffle muli ang mga card, dahil sa paglalatag ng mga card para ipaliwanag ang mga patakaran, hindi niya sinasadyang nakabisado ang lahat ng mga pagkakasunod-sunod, at ito ay isang kinaugalian lamang. Dati, may nagtuturo sa kanya na maglaro hanggang sa hindi na makahinga. Sinimulan ni Lisha na makitang kawili-wili ang taong ito. Kumpiyansa na ang hindi paggamit ng memorya ngunit ang paglalaro ng may kasanayan laban sa isang Diyos sa maliit na mesa na ito ay magiging isang basura. Agad na inutusan ni Lisha ang mga card na paikutin sa hangin, lahat ay may iba't ibang mga orbit at bilis, kaya imposibleng malaman kung nasaan sila. Katumbas ito ng isang 3-dimensional memory challenge, at naaalala ni Theo ang bawat card na na-flip. Si Lisha ay ganoon din, kaya naman binago niya ang mga posisyon ng mga baraha. Bukod pa rito, gustong pataasin ni Lisha ang kahirapan ng laro, kaya nagpa siya siyang magdagdag ng panuntunan. Sa orihinal na laro, ang pagkuha ng isang pares ay nangangahulugan ng pagkuha ng isa pang turn. Sa laro ni Lisha, ang bawat tao ay nakakakuha lamang ng isang turn. Opisyal na magsisimula ang laro. Ang kapaligiran ay hindi masyadong parang recreational play, ngunit kailangan nilang harapin ito. Si Mirana ay nakaupo sa kanyang silid, lihim na sinusubaybayan ang paligsahan na ito. Walang ideya si Lisha na lihim siyang nag-install ng camera sa punit-punit na curtain sa silid. Sa unang round, hinayaan ni Lisha si Theo na mauna, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya pumili ng mga katugmang card, tapos si Lisha naman. Yumuko siya para pumili ng card, na hindi sinasadyang nagsiwalat ng isang bagay na madaling makagambala sa mga tao. Bilang isang Diyosa, si Lisha ay walang konsepto ng mga damit na panloob. Ngunit dahil nabanggit niya na ang paglalaro ay nangangailangan ng konsentrasyon, magalang niyang inaayos ang kanyang postura at tiyak na pumili ng isang pares ng mga baraha. Sa kasamaang palad, tulad ni Theo, hindi siya pumili ng mga katugma. Sa pamamagitan ng kanyang pinili, maswerteng pumili si Theo ng isang pares ng mga origin card, ito ay isang matagumpay na simula. Tulad ng ibang mga deity, nagmula si Lisha sa mga elemento, na tinatawag ng mga tao na mas mataas na kaharian. Ang mga tao ay maaari lamang makapasok sa lugar na iyon sa pamamagitan ng mga espesyal na pintuan. Alam ito ni Theo dahil ginamit niya ito 6 na buwan na ang nakakaraan. Ang mga idolo na Diyos ay nagbibigay sa mga tao ng kapangyarihan upang hamanin ang mga Diyos na tinatawag na Arise. Ang mga tumatanggap ng Arise sa mga Diyos ay nagiging mga alagad na kayang hamanin ang mga Diyos gamit ang mga superpower or magic. Ang lahat ng laro sa mga Diyos ay nagaganap sa mga elemento at ang gantimpala para sa pagkapanalo ay isang bahagi ng Arise power na magagamit sa totoong mundo. Ito ay ganap na kinakailangan upang galugarin ang mga bagong teritoryo dahil 70% ng kontinente ay hindi tugma sa tirahan ng tao. Sa laro sa mga Diyos, ang pagkatalo ng 3 beses ay nangangahulugan ng pagkawala ng karapatang hamanin, ang pagkapanalo ng 10 beses ay nangangahulugan ng pagpasa. Ang layunin ng sangkatauhan ay upang sakupin ito. Medyo hindi inaasahan para kay Theo ang pagsagot ni Lisha ng tapat at malinaw sa ganoong detalye. Kung tutuusin, hindi naman siya nag-request na matuto ng ganoon kalalim. Sa pagkakataong ito, si Lisha na ang magtatanong, at nakakakuha din siya ng isang pares, na nagtabla ng marka sa tig-isa. Anong pangalan mo? Tanong ni Lisha, base sa pares ng baraha na kakaparehas lang niya. Ipinakilala ni Theo ang kanyang sarili bilang si Theo Philip, at sa nakikita niya, dinala siya ni Mirana. Tumingin si Theo sa ilang card sa kanyang kamay at nag-isip. Lumalabas na ang impormasyon ay hindi kailangang nakakulong sa mga card, maaari niyang gamitin ang mga ito upang mag-spark ng mga bagong kwento ayon sa gusto niya. Pagkatapos ng isang round ng mga bagtong, kinuha ni Lisha ang isang blanco na card, na nagpapahintulot sa kanya na magtanong kung ano ang gusto niya. Iyon ang card na pinupuntirya rin ni Theo ngunit hindi niya makuha. Nang makita ang kanyang paboritong card sa kamay ng ibang tao, nalulungkot siya, ngunit kailangan niyang tanggapin ito. Ang tanong ni Lisha, ano ba talaga ang pakay niya sa paglapit sa kanya, talagang bawal ang pagsisinungaling.
Sa puntong ito, hindi na niya kayang itago at tanging matatamis na salita na lang ang kanyang napipili. Inamin ni Theo na pinadala siya ni Mirana para subaybayan si Lisha at tuklasin ang tunay na pagkatao nito. Taliwas sa takot ni Mirana sa likod ng screen, napabuntong hininga na lamang si Lisha at bumalik sa normal na kalagayan. Hula na niya ito sa simula pa lang at ang tanong ay para lang subukan ang kanyang moral na pagkatao. Ang kanyang tapat na pagsunod ay kapuri-puri at ang relasyon ng dalawa ay tila naging mas malapit. Nagpa siya si Lisha na ihinto ang formal na pananalita at pinayagan siyang tawagan siyang Lea. Natugunan ni Theo ang mga inaasahan ng larong ito. Ang mga card na nakolekta niya ay tungkol sa mga pangarap, pinagmulan, at libangan. Sa simula pa lang, wala siyang intensyon na matukoy kung sino ang mananalo. Ang kakanyahan ng laro ay tandaan ngunit hindi kunin, dahil depende rin ito sa pag-alala sa orihinal na mga pares. Halimbawa, hindi kinukuha ni Theo ang name card dahil alam na niya na ang pangalan nito ay Lisha at ang pagkuha nito ay magsasayang lang. Curious si Lisha kung ano ang itatanong niya kung nakakuha siya ng blank card. Hindi alintana kung sasagot siya pagkatapos marinig ang tanong, itinanong niya kung bakit nananatili siya sa Earth sa halip na bumalik sa mga elemento at kung bakit siya ang pinili niya kung malinaw na may mas maraming bihasang tao. Sinagot muna ni Lisha ang huling tanong. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Theo. Tanging siya, bilang isang rookie, ang nanalo ng 3 magkakasunod na round. Gusto niyang sakupin ang laro kasama ang mga Diyos sa tabi niya. Bumaba si Lisha sa Earth upang makipaglaro sa mga tao, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ang landas patungo sa mga elemento ay isang paraan. Dahil dito, nawalan siya ng posisyon. Ngunit kung manalo siya laban sa mga Diyos ng 10 beses, maaari siyang bumalik sa pagiging isang Diyosa. Nang hindi siya binibigyan ng oras para mag-react, hinailan niya si Theo patungo sa diving area para simulan ang unang laro. Ipinakita sa kanya ni Lisha na ang isang leon sa bundok ay ang hari pa rin ng kagubatan. Sa kabila ng pagkawala ng halos lahat ng kanyang kapangyarihan, kakayanin niya ang anumang bagay. 10 minuto ang nakaraan, nakarating sila sa elements, ngunit ang tanawin dito ay kapareho ng lungsod sa mortal na mundo. Habang nakatingin ang dalawa sa paligid, nakita ni Theo ang isang pamilyar na tao na nakikipaglaban din sa isang boss dito, na nagligtas sa kanila ng problema sa pagbuo ng isang grupo. Ginagampanan ni Mipo ang papel ng MC na pinamamahalaan ng Titan God. Sa kabuuan, mayroong 18 tao na may 14% na rate ng panalo. Ang Titan God, Board of Combat Games, ay nagpa siya na lumipat sa isang paghabol. Dapat silang makatakas mula sa Titan God sa loob ng mga gusali, hindi pinapayagang umalis sa lugar na minarkahan ng liwanag. Upang manalo, dapat silang makatakas mula sa boss sa pinahihintulutang lugar. Ngunit ang pagtakbo lamang ay hindi ginagarantiyahan ang tagumpay. Kung paano manalo, malalaman nila sa paglalaro, iyon lang ang paliwanag na nakukuha nila. At lahat ay may 300 segundo upang magtago. Gayunpaman, bago makatakbo ang sinuman, nakarinig sila ng mabilis na yabag sa kanilang paligid. Walang ibinigay na mga panuntunan at walang oras para magtago. Bumalik sa kasalukuyang sitwasyon, ang Diyos ng Titan ay tunay na may nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan. Si Theo at Lisha ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Ang pinuno ng pangkat ay nagmumungkahi ng isang diskarte upang maghiwalay at tumakbo sa mga gusali. Pakiramdam ni Esther ay magiging ligtas ang pagtatago ng malalim, ngunit pinigilan siya ni Theo. Maliwanag, alam na ng Titan ang kanilang pangkalahatang lokasyon. Hindi dapat humiwalay si Esther sa team. Bago pa siya makatapos magsalita, nagpakita ang Titan. Itinaas ng Diyos ang paa nito at tumapaka pababa, dinurog si Esther sa harap ng lahat ng manlalaro. Nang iangat ng Titan ang kanyang paa, nandoon pa rin si Esther. Ngunit hindi nakaalyado ng grupo ni Theo, nawalan siya ng kontrol at nagpakawalan ng mahika laban sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Ang kanyang kamalayan ay nananatili, ngunit ang kanyang katawan ay kumikilos sa sarili nito. Sa kabila ng tumaas na kahirapan, matagumpay na natuklasan ni Theo ang nakatagong panuntunan. Kung inaatake ng Titan, ang isa ay magiging lingkod ng Diyos. Hinihimok ni Esther ang lahat na tumakbo ng mabilis. Kung hindi dahil sa marahas na paglansad ng kamay na iyon, sana ay labis nilang pinahahalagahan ang kanyang mabuting hangarin.
Ngunit ngayon ay nasa panganib na sila, lahat dahil sa kanyang pagiging mapusok na hindi tumitingin bago tumalon. Isa pang miyembro ang Natamon. Sa kasalukuyan, ang panig ng Diyos, kabilang ang Titan, ay may 5 tao. Biglang lumiko ang Titan at pumunta sa kabilang direksyon, para lang makita si Esther na tumatakbo pabalik. Kung ang lahat maliban sa 2 ay tamaan, kung gayon ang kanilang panig ay may 2 habang ang panig ng Diyos ay may 17. Ang plano ba ay gumamit ng mga superior na numero sa pag-atake? Malamang sa panahong iyon, ibibigay na ng Titan ang lahat sa mga lingkod nito. Ang half-red body na yon ay parang hindi balanse. Bagamat pareho silang nasa pinakamasamang sitwasyon, hinahabol ng kanilang mga kasamahan, mapalad pa rin silang malaman na hindi pa natatanggol si Esther. Dahil kung nawala siya, matagal na siyang ibinalik sa mundo ng mga tao. Si Theo ay tumatakbong mabilis, ngunit mayroon pa ring oras para mag-isip. Sa wakas, nakabuo siya ng isang conclusion na nagbabago sa sitwasyon. Habang hindi pinapansin ni Esther, itinapon ni Theo ang isang basurahan sa kanyang ulo. Sinamantala ni Lisha ang pagkakataong hawakan ang ibabang bahagi, ibinalik ang buong katawan ni Esther sa orihinal nitong kulay, muling binuhay ang isang utusan at binubuksan ang pangalawang nakatagong tuntunin. Ang pagtuklas ng paraan para bumalik sa normal ay nangangahulugang hindi sila hahayaan ng Diyos at ang 2 ay tina-target ng Titan. Hinikayat ni Theo si Esther na magtago at saka tumalikod para samahan si Lisha. Naiintindihan ni Theo ang intensyon ni Lisha nang hindi siya nagsasalita. Pag-alis sa Polyquan, buti na lang nakilala nila ang lahat ng kanilang mga kasamahan na umaasa na hindi susuko sina Theo at Lisha sa tagumpay. Ang iskor ay 3-16. Tumakbo sila sa isang gusali, pinabagsak ang kanilang mga humahabol sa kapangyarihan ni Lisha. Sa kasalukuyan, halos nasa dilema sila kung saan hinahanap din sila ng Titan. Bagamat nananatiling misteryo ang kondisyon para sa tagumpay, hindi nagtagal para matanto ni Theo ang issue. Bukod sa mga larong habulan at tagwan, mayroong pangatlong laro na pinaghalo. Nahuli kaagad si Lisha, na nagpapaliwanag kung bakit mayroong 2 talo na kondisyon. May plano ang young duo at ngayon ay tungkol sa paghahati ng mga gawain at paghihiwalay. Responsable si Lisha sa pangunguna sa mga tao sa unahan, na nagbibigay ng espasyo kay Theo para magtrabaho. Sinisira ng malaking Titan ang mga nakapalibot na gusali. Sa wakas, gumuho ang komersyal na gusali. Napilitan si Theo sa isang sulok ng bubong at agad na natanggap ang kanyang gantimpala, isang dumadagandong na suntok ng epic na proporsyon na nagpapadala ng alikabok na lumilipad sa kalangitan. Iniisip ng lahat na ito na ang wakas, ngunit hindi ito ganoon kadali. Kapag ang buong gusali ay nawasak, ang laro ay nagtatapos. Ito ang ikatlong nakatagong tuntunin ng laro. Nabuhay muli si Theo salamat sa kanyang husay, or mas tumpak, hindi siya naalis ngunit matagumpay na napanatili ang kanyang buhay. Inilalantad niya ang nakatagong panuntunan ng laro bilang isang baliktad na laro. Isipin ito bilang isang paghabol ngunit ang buong lungsod ay gumaganap ng papel ng board ng laro. Ang Diyos ay humahabol, ang mga tao ay tumatakbo, ang mga tagapaglingkod ay nilikha at ang mga tao ay nagaliligtas malinaw na ang sunod-sunod na pagkakasunod-sunod kapag naglalaro ng baligtad. Kapag hinawakan, ang itaas na kalahati ng katawan ay nagbabago ng kulay na naaayon sa pag-flip ng piraso. Ang buong lungsod ay isang parisukat at nagtatapos ang laro kapag napuno ang buong board. Kung ito ay isang laro ng paghabol, pagkatapos ay kapag ang buong larangan ng paglalaro ay nawasak at hindi na maaaring laruin, sa huli alinmang panig, tao or Diyos, ay mas maraming miyembro ang mananalo. Ngayon na ang sandali upang iikot ang laro. Gagamitin nila ang mga patakarang ito para i-claim ang tagumpay. Ang buong gusali ay nawasak, at malinaw na ang Diyos ay natalo sa labanan. Ang 3 oras at 31 minutong labanan ay nagtatapos sa tagumpay ng sangkatauhan. Mahigit 1 buwan na mula nang may nanalo ulit. Bumalik si Theo kay Lisha, na nagre-review sa kaganapan kahapon. Nang makita siyang pumasok, lumingon si Lisha at iniisip kung ano ang hiling niya kung manalo siya. Obviously, gusto niyang mahanap ang long-lost sister niya noon pa. Noong bata pa siya, hindi alam ang kanyang pangalan, tinawag lang siya ni Theo na sister niya. Tinuruan niya itong maglaro ng maraming laro, ngunit sa isang magandang araw, nawala siya. Sinabi niya na magkikita silang muli, ngunit maaaring maging anumang oras.
Ang tanging naaalala niya tungkol sa kanya ay ang kanyang pulang buhok, eksakto tulad ni Licia. May koneksyon ba ang dalawa? Humagalpak ng tawa si Licia dahil siya ay natutulog sa loob ng 3,000 taon, ito ay parang banayad na paalala para kay Theo na tandaan na huwag ituring ang sinuman bilang kapalit ng iba. Hinayla ni Licia si Theo para hanapin si Mirana para humiling na bumuo ng isang grupo, ngunit inirerekomenda ng Mystical Magic Institute na ang isang grupo ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 10 miyembro. Batay sa data mula sa mahigit 30 taon, naging mahirap talunin ang mga Diyos, at umaasa ang mga tao sa mga numero na may pag-asa na madaig sila. Sa 9 or mas kaunti, ang rate ng panalo laban sa mga Diyos ay mas mababa sa 4%. Sa 10 tao, ito ay 9%, at sa 20 tao, ito ay 11%. Mayroon lamang isang Diyos, ngunit ang panig ng tao ay maaaring magkaroon ng maraming miyembro ayon sa ninanais. Gayunpaman, pinakamahusay na magkaroon ng naaangkop na bilang ng mga manlalaro. Iminungkahi ni Mirana na maaaring makipag-alyansa si Licia sa mga grupong wala pang sapat na miyembro. Hiniling din niya kay Theo na maghanap ng mga karapat-dapat na kasama para kay Licia. Ang mga gawaing ito ay dapat na responsibilidad ng administratibong pamamahala, ngunit maliwanag na hindi sila maaaring maging kasing propesyonal ng kanilang dalawa. Sa pinakamaganda, tumitingin lang sila sa mga ulat para makapili ng mahuhusay na miyembro. Pero mas maganda kung personal silang pinili ni Theo. Nagparehistro si Theo para sa recruitment sa pamamagitan ng electronic board system, at ang mga interesadong tao ay aktibong makikipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang makipagpalitan ng direkta upang maiwasan ang mga salungatan or magkasalungat na opinyon. Ito ang lugar ng pagpaparehistro ng grupo. Ilang oras silang naghintay sa reception desk para tingnan kung may darating at pagkatapos ay direktang makipag-usap sa kanila. Kilala ni Theo ang pinuno ng grupo ng apoy, si Ashiro. Tumawag si Theo at agad namang sumagot ang kabilang party. Ipinahayag ni Theo ang kanyang kagustuhang sumali sa grupo ni Ashiro at walang pag-aalinlangan siyang pumayag. Gayunpaman, nang banggitin ni Theo na sasama rin ang deity na si Licia, nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Biglang ibinaba ni Ashiro ang tawag, hindi na hinayaang magsalita pa si Theo. Ngunit tumawag pabalik si Theo, hindi sumusuko. Ang kabilang partido ay hindi komportable at hindi naglakas loob na tumingin ng diretso. Ayaw talaga nilang tanggapin si Licia. Palibhas sa isang dating deity, kadalasan ay hindi niya ito binabalewala kapag siya ay hinamak. Isang koponan, pagkatapos matalo sa isang Diyos, ay nadismaya. Nalasing sila at nagsabi ng malakas na ang pakikipaglaro sa mga Diyos ay kalokohan. Pagkatapos, dumaan ang Diyos ng Dragon, or sa halip si Licia. Dahil dito, ang dalawang disipulong iyon ay pinahirapan ng husto kaya sila ay na-hospital. Pilit tinatanggi ni Licia ang pananagutan, tinapik na lang daw niya ang mga ito sa balikat, nakalimutang kontrolin ang kanyang lakas, kaya medyo nagpuwersa siya. Nagpatuloy si Ashiro, na sinasabi na sa kabila ng kanyang cute na hitsura, siya ay sobrang malakas. Kaya bagamat umaasa siyang makakasama silang muli, kung kasama si Licia, kailangang tumanggi si Ashiro. Ang pananatiling buhay ay mas mahalaga. Bago ibinaba ang tawag, nagbigay din ng walang galang na komento si Ashiro tungkol sa asset ng Diyosa. Buti na lang at wala siya doon, kung hindi, siguradong susuntukan siya ni Licia hanggang sa malaglag lahat ng ngipin niya. Ipinagpatuloy ni Theo ang kanyang paghahanap para sa mga kasamahan, na nagtatarget ng isang grupo na may isang babaeng pinuno, ngunit may isang napakahusay na tagasuri ng laro. Ang mga koponan na nakikipagkompetensya sa mga Diyos ay dapat may isang analyst upang lumikha ng mga diskarte at isang coach na gag-abay sa mga manlalaro. Nang maglaon, nakipag-ugnayan si Theo kay Yoki, ang pinuno ng pangkat ng isang kaibigan. Nagsimula ito ng maayos sa pagtanggap ni Yoki kay Theo sa team at handang gumawa ng lugar para sa kanya, hanggang sa nabanggit ni Theo si Licia. Ang reaksyon ay hindi inaasahan, sumigaw si Yoki at agad na ibinaba ang tawag. Ang salubing ito ay nagpatunay na si Licia ay muling nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Sa katunayan, sa nakalipas na 6 na buwan sa kanyang libreng oras, madalas siyang nagsasanay sa pakikipaglaro sa mga tao sa underground arena. Noong una siyang sumabak, nakilala niya si Yoki. At sa kasamaang palad, dahil hindi niya alam kung paano kontrolin ang kanyang lakas,
hindi niya sinasadyang ipinadala ang tao sa ospital. Mabait si Lisha na dalawin ang pasyente, ngunit napasigaw na lamang si Yoki bago nahimatay. Actually, gusto lang ni Lisha na intindihin ang mga tao. Nakabasa na siya ng maraming libro na umaasang makisama sa komunidad. Okay lang naman, kung walang tatanggap sa kanila, gagawa sila ng sarili nilang grupo. Ang isang koponan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng sapat na mga miyembro, ngunit tungkol din sa pag-unawa sa isa't isa. Dagdag pa, kailangan nilang makahanap ng isang taong may maginhawang kakayahan upang makipaglaro sa mga Diyos. Habang nagmumuni-muni, nagpakita ang taong kailangan nila. Eksaktong ito ang kapaki-pakinabang na superpower na isinasaalang-alang ni Theo, instant teleportation. Inakala ni Theo na ang taong nagtataglay ng ganitong uri ng enerhiya ay hahanapin ng lahat ng mga koponan, ngunit palihim pa rin siyang sinundan niya. Dahil dito, nang lumapit ang babae sa counter, kumuha siya ng retirement form, na agad namang sinunog ni Lisha. Hindi alam ni Theo at Lisha kung sino ang babaeng ito, ngunit pamilyar na pamilyar siya sa kanila. Hindi ba't ang dalawang taong ito ay ang Dragon Deity at ang rookie na naging mainit na paksa lately? Nakilala ang mga ito, agad na iniyuko ng dalaga ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin sa pagiging impolite, bagamat wala naman siyang ginawang mali. Iminungkahi ni Theo na ilibre siya ng ice cream habang nag-uusap sila. Sa pagkain, magiging maayos ang lahat, at tumanggo ang dalaga bilang pagsang-ayon. Ang kanyang pangalan ay Perla, 16 na taong gulang, na may record ng isang panalo at isang talo laban sa mga Diyos. Natarante si Theo, ang talunin ng isang Diyos ay nagpapakita ng kakayahan, kaya naman malaya siyang nakakagalaw sa pagitan ng mga palapag. Ang pakikipaglaban sa isang maluwalhating labanan ay sapat na upang makuha ang respeto ng mga tao. Ngunit ang pagkatalo ng 3 beses ay nagtatapos sa lahat, kaya lahat ay gustong manalo. Gayunpaman, ang pagretiro pagkatapos ng isang pagkatalo ay tila masyadong nakakasira sa sarili. Habang malalim ang iniisip ni Theo, nag-order siya ng 30 ice cream, at masigasig na ibinalik ni Perla ang kanyang kabaitan sa pamamagitan ng pagkain sa buong mesa ng ice cream, at walang natira. Ngayon, tunay na isiniwalat ni Perla ang mga isyong bumabagabag sa kanya. Ang pangunahing dahilan ng kanyang pagre-retiro ay peer pressure. Hindi sinasadyang nakipagpalitan siya ng posisyon sa pinuno ng koponan habang tumatakbo palayo, na naging dahilan upang mabaigo ang buong koponan. Nangangahulugan ito na maaari siyang gumamit ng 2 uri ng teleportation, paggamit ng teleport upang ilipat ang parehong mga tao at mga bagay, at paggamit ng ship sheet upang magpalit ng mga posisyon. Actually, may flaws ang ability niya. Gumagana lang ang ship sheet sa mga bagay na nahawakan niya sa loob ng nakalipas na 3 minuto, at hindi nakatakda ang timing para sa lahat. Dahil sa kanya, 3 kasamahan ang natalo at nagretiro. Naaliw si Lisha, sinabing may kakayahan na raw si Perla, at kapag natalo siya, hindi siya masisisi ni Theo. Gayunpaman, napakalaki ng anino ng nakaraan, at tumanggi si Perla at tumakbo palayo. Hindi titigil doon si Theo. Sinadya niyang alamin ang tungkol sa female dormitory na tinutuluyan ni Perla. Gusto niyang hikayatin siya, ayaw niyang matakot siya sa mga laro sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Mabilis nilang natunton ang address kung saan nakatira si Perla. Dahil palagi siyang gumagamit ng teleportasyon, nakalimutan niyang i-lock ang kanyang pinto sa loob ng maraming taon nang hindi namamalayan, na nagpapahintulot sa kanila na madaling makapasok sa kanyang tahanan upang hanapin siya. Kung suswertehin, nagpapalit ng damit si Perla. At nang makita ito, ang Diyos na si Lisha, na nagpapakita ng kanyang masamang kalikasan, ay sumugod. Sa wakas, umupo na silang lahat para mag-usap. Pakiramdam ni Perla ay hindi siya karapat-dapat na mapabilang sa grupo ni Theo. Ngayon, nagdala siya ng mga regalo para makipagkita sa mga dati niyang kasamahan sa koponan para humingi ng tawad, ngunit hindi nila ito tinanggap. Nang sinubukan niyang hanapin ang pinuno ng pangkat, sinabi sa kanya ng iba na wala siyang karapatan. Iminungkahi ni Theo na sapat na ang pagbawi, kaya bakit huminto sa paglalaro? Nag-alok siya ng tulong at sa wakas ay naantig siya sa kanyang katapatan. Tumanggo siya at pumayag na sumama. Ang pagbabalik na ito ay maaaring maharap pa rin sa maraming mga paghihirap, ngunit makikita nila. At least hindi niya kailangang pagsisihan ito habang buhay.
Sa araw na siya at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nagtipon sa pasukan sa laro, ang mga mata ng lahat ay nagdadala ng pagtatangi. Sa pagkakataong ito, talagang nakakatakot ang hamon, isang antas na halos wala pang nakakalampas, ang Diyos ng kawalan ng pag-asa na nagpabalik-balik sa maraming kalahok, si Uranus. Magagamit lamang ang teleport ni Pearl sa layong 30 metro, na ginagawa itong halos walang kabuluhan kapag nahulog mula sa ganoong taas. Mabilis na ginamit ni Lisha ang kanyang kapangyarihan upang bawasan ang bilis ng kanilang pagbagsak, na nagpapahintulot sa kanila na dahan-daang mapunta sa katawan ni Uranus. Lumapit si Theo sa team sa kabilang side, buti na lang at gusto rin nilang makipagtulungan sa kanya. Unang nagsalita ang pinuno, ipinakilala ang sarili bilang si Ivan, ang pinuno ng grupong Inferno. Bago pa man magsimula, ang pangkat ng Inferno ay nawalan na ng ilang tao sa nilalang dagat, ito ay tinatawag na Leviathan. Hinihintay nilang mahulog ang mga tao mula sa Uranus at pagkatapos ay maging mabangis na pirana. Nakaupo sa lupa ang gumawa ng lugar na ito na kilala bilang Mito. Binuhat siya ni Theo at tinanong ang mga rules ng laro. May isang mahiwagang keyword na kapag sinabi ng Diyos, panalo ka. Ang bawat laro ay may iba't ibang salita at ang talo na kondisyon ay kapag ang lahat ng mga manlalaro ay tinanggal. Ang haba ng iyong mga burrow ay 10,000 meters at maaaring may mga pahiwatig sa ulo. Biglang may mga electric sparks sa paligid nila, na nag-drop sa mga manlalaro sa isang lugar. Kung hindi nila mahanap ang ipinagbabawal na salita, hindi sila makakatakas. Ito ay dapat na may kaugnayan sa mundong ito. Sinubukan ng lahat na hulaan, at ang magandang balita ay nasabi na nila ang keyword. Ngunit ang masamang balita ay ang electric net ay lumalakas bawat segundo at walang nakakaalam kung ano ang kanilang sinabi. Nag-isip si Theo at nakaisip ng tamang sagot, ang salitang sakit. Na-off ang electric net na nagpapatunay na tama ang hula ni Theo. Pagkaalis sa lugar na iyon, sinubukan nilang magtulungan upang maihayag ni Uranus ang ipinagbabawal na keyword. Sa kabila ng pagsisikap ng lahat, walang nangyari. Nais ni Lisha na ipakita ang kanyang kapangyarihan, kaya nagtipon siya ng isang malaking puwersa at pinabagsak ito. Dahil dito, hindi napasigaw si Uryo sa sakit, ngunit nawalan ng miyembro ang Inferno team. Si Ivan, sa ngalan ng buong koponan, ay tinanggap ang paghingi ng tawad ni Lisha. Maliwanag, kailangan nilang tamaan ang isang mahinang punto upang maibuka ang bibig ng Diyos. Ngunit sinabi ni Mito na nakalimutan na niya ang nakatagong tuntunin. Kung ang isang tiyak na aksyon ay ginanap, may mangyayari. Iyan ang unang nakatagong panuntunan. Susunod, kung ang unang tuntunin ay natutugunan sa loob ng isang tiyak na oras, may magagawa. Habang nagkukwenta si Theo sa iba't ibang landas, tumalon si Pearl sa kanyang kandanggan. Ang mga nakakatakot na patak na kumakain ng mga nilalang sa ilalim ng dagat ay sobrang nakakatakot na likas na humingi siya ng suporta, na matagumpay na naiinggit si Lisha. Gayunpaman, walang matinding away dito. Lumapit lang si Lisha, hinayla si Pearl palayo, pinalakas ang loob niya, tapos sabay silang umusad. Lumapit sila sa seksyon ng buntot at nakakita ng isang sukatan na ibang kulay sa iba. Naramdaman ni Pearl na ito ang mahinang punto na magpapaiyak sa Diyos sa sakit. Bagamat masama ang pakiramdam ni Theo, hindi niya ito pinigilan at ang resulta ay isang bitag. Ang kanyang pabigla-bigla, walang pag-iisip na pagkilos ay nakaapekto sa buong koponan na may lumiliit na bilang. Si Ivan, sa kabila ng pagiging pinuno ng pangkat, ay nagsimulang magalit. Tumayo si Theo sa harap niya, kailangan nilang subukang malaman ang tama sa mali. Kung hindi lang natama ni Pearl, ginawa pa rin ito ni Theo. Ang mahalaga ay kailangan nilang isaalang-alang ang lahat ng posibleng mga senaryo ng panalo. Nalaman ni Theo ang nakatagong panuntunan salamat sa pag-ataking ito. Ito ang ikaapat na nakatagong tuntunin. Ang pag-atake sa buntot ay magreresulta sa isang counterattack. Kung ang bitag na ito ay sinadya, ang bilang ng mga nasawi ay mas mataas sa 4. Ang susunod na gagawin ay i-verify ang pangalawang nakatagong panuntunan. Walang tumayo para igarantya ang batayan, ngunit ang laro ay walang limitasyon sa oras. Ang pagkatalo dahil naglakas loob silang sumubok ay mas mabuti kaysa matalo dahil lahat sila ay napahirapan sa kasawian. Ang mga tao ay nagsimulang mawalan ng pasensya, nabumaling upang sisihin ang lahat ng kanilang nakikita sa sarili na mga pagkakamali kay Pearl. Hindi na nakatiis si Lisha.
Ang grupong ito na mahilig maghanap ng mga scapegoat ay talagang nagpalaki sa kanyang mga mata. Kung susuko sila, hindi na niya kailangang hintayin ang boss, papabagsakin niya silang lahat ngayon. Hindi nila maintindihan kung bakit magsasalita ang isang deity na tulad ni Lisha para protektahan ang isang ordinaryong tao na humihila sa kanila pababa tulad ni Perla. Ang kawalang galang ng mga taong ito ay nagpawala sa kanya kahit ang siglang magalit. Ang ikinagalit niya ay ang mga taong ito ay hindi ganap na nakatuon sa laro. Ang katotohanang hindi sumuko si Theo ay nangangahulugan na may pagkakataon pa silang manalo. Tumayo siya at gumawa ng matapang na desisyon na umatake muli. Maaaring mas marami ang masawi, ngunit tiyak na mananalo sila. Hinampas ng malakas ni Lisha ang buntot. Isang liwanag na sinag ang pumutok, na pinaslang ang lahat ng iba pang mga manlalaro, na nag-iwan lamang ng 3 tao na ligtas salamat sa pagtatago sa likod ng kalasag ni Lisha. Nakita nila ang Leviathan na nagsisimulang gumalaw. Mukhang mas kalmado sila kaysa kanina. Kaya, matagumpay na na-unlock ng 3 ang pangalawang nakatagong panuntunan, punan ang blanko ng 3 salita, maaaring sumakay sa Leviathan. Tumalon sila sa Leviathans at pumasok sa huling round. Nakakita si Theo ng isang kumikinang na mata, sinabi na kung dudurugin nila ito, matagumpay nilang maibabalik ang glory. Ngunit mayroon itong sistema ng pagtatanggol, at ang oras na inilaan para sa pagsakay sa Leviathan ay halos tapos na. Mabilis na nakipagpalitan ng tingin si Theo kay Lisha, at nakuha niya ang signal at agad na umalis. Ang pagkakaroon ng isang kasosyo na nakakaunawa sa iyong mga intensyon ay nakakatipid ng labis na pagsisikap. Pagkatapos ay ibinulong niya sa tenga ni Perla ang plano. Bagamat labis siyang nagulat, pumayag siyang sundan ito. Kung tutuusin, si Theo ang tanging pinto na maaaring humantong sa kanila sa tagumpay. Kung hindi siya, sino? Pagkatapos, tumalon si Theo sa isa pang Leviathan. Nagawa ni Lisha na masira ang protective layer, at nahulog ang mga laser. Tumalon si Theo, pinaandar ang mekanismo ng depensa, na nagpatuloy sa pag-atake ng Uranus, ngunit sa halip na direktang harapin, hinayaan niyang tapusin ni Perla ang natitira. Binuksan niya ang teleportation gate para ibalik siya. Ang liwanag na sinag ay na-redirect pabalik sa mata, na ginawang perpektong tagumpay ang plano. Si Uranus ay sumigaw sa sakit, at ang sangkatauhan ay nanalo ng pinakamalaking tagumpay sa kasaysayan. Ang mga nakasaksi sa makasaysayang sandaling ito ay nagpalakpakan at naghiyawan ng malakas. Inamin ni Uranus ang pagkatalo, inihayag ang kanyang sarili bilang isang magandang babae. Ito ay isang fragment mula sa aking mata, sabi niya, na iniaalok ito bilang isang espesyal na gantimpala para sa unang tao na tinalo ang walang talo na Diyos. Ang paghawak nito sa iyong kamay ay tiyak na tatawagan siya. Nangako siya na sa susunod ay gagawa siya ng mas mahirap na laro, umaasa pa rin na makakapaglaro sila ng magkasama. Ang kauna-unahang tagumpay laban kay Uranus ay naging isang catalysta na nagpasigla sa lahat. Ang mga miyembro sa Ruin ay sabay-sabay na nagsumite ng mga aplikasyon upang lumahok sa laro, na pinupunan ang schedule ng organisasyon. Ngayon, kahit na gusto nila, kailangan nilang gumawa ng mga appointment isang buwan ng maaga. Bagamat hindi sila makakapasok sa mundo upang makipaglaban kaagad sa mga Diyos, maaari silang mag-ayos ng isa pang lugar para sa mga pansamantalang labanan na tinatawag na World Game Tour. Ang mga atleta mula sa buong mundo ay inanyayahan na lumahok sa Olympics. Matapos ang araw na matalo si Uranus, maraming kahilingang lumahok ang ipinadala sa sangay dahil ang mga alagad na nakatalo sa isang Diyos sa napakahirap na laro ay sinasamba bilang mga bayani ng buong mundo. Sa spin wheel ay ang mga lungsod na nagpalawig ng mga imbitasyon sa ngayon. Inako ni Perla ang responsibilidad na maghagis ng random na dart para pumili ng tour para sa grupo. Pinili niya ang banal na linyang Maria. Kaya't ang 3 ay nag-impake at nagsimulang lumaban. Ang mga disipulo, pagkatapos magretiro, ay ginamit ang kapangyarihan ng Arise upang protektahan ang mga lungsod at tuklasin ang labas ng mundo. Dumating sila sa lungsod ng Holy Spring Maria. Ang tren ay tumatakbo araw at gabi sa mga riles. Sa wakas, pagkatapos ng maraming paghihirap, narating nila ang kanilang destinasyon. Ang 2 babae ay labis na nasasabik sa sariwang kapaligiran na ito. Bigla, nahuli nila ang tingin ng isang tao, or mas tumpak, isang napaka-prominenteng interface na nakakuha ng kanilang pansin. Isang babae ang may hawak na banner na mainit na tinatanggap si Theo.
Parang medyo kakaiba dahil hindi nila kilala kung sino ang taong ito. Hindi nabanggit ni Mirana ang pagpapadala ng isang kakilala para makilala ang tatlo. Nang makilala ng kabilang partido si Theo, tumakbo siya palayo sa abot ng kanyang makakaya. Gayunpaman, ang ibang tao ay isang superhuman na may pinahusay na pisikal na kakayahan. Proactive niyang ipinakilala ang sarili at ang kanyang pangalan ay Nenya, isang dating disipulo ng sangay ng Maria. Gusto daw niyang maging babae niya, ibig sabihin subordinate. Ngunit si Nenya ay naguguluhan kaya pinaghalo niya ang kanyang mga salita, medyo nakakatakot, kahit na ang kanyang intensyon ay napakalinis. Pagkatapos ng pagtatagpo, napagpasyahan niya na siya lamang ang karapat-dapat na maging master niya. Pagluluto, paglalaba, kayang gawin lahat ni Nenya, maging ang paglinis sa likod sa paliguan. Hinayla ni Alicia at Perla ang isa't isa, tinitigan siya ng mapang-asar na mga mata. Sobrang alpha male, nasa kanya ang lahat, kahit na iniisip na hayaan ang isang babae na kuskusin ang kanyang likod. Nakaluhod na si Nenya sa dami ng taong dumadaan, mga manunood na huminto para manood, napakahiya. Binabalak ni Theo na umatras, tumakbo muna at mag-isip mamaya. Tumangala si Nenya, hindi siya nakita, at nagmamadaling sumunod, hindi sinasadyang sumugod sa pangunahing kalsada. Isang sasakyan ang humaharurot sa kalsada, dumiretso sa kinatatayuan ni Nenya. Siyempre, hindi siya isang ordinaryong tao. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang baligtarin ang momentum at sinipa ang inosenteng sasakyan palayo. Para naman kay Theo at sa dalawa pa, matagumpay silang nakatakas at tumakbo sa Maria branch ng Mystical Magic Institute. Medyo mabangis ang itsura ng manager. Ipinatong ng tiyuhin ang kanyang kamay sa balikat ni Perla, nagbabalak na magpakilala. Ngunit natakot na ito at tumakbo sa security guard, hiniling na tanggalin ang malaking tiyuhin na iyon. Mukha lang siyang si Taguro, pero ang tiyuhin ng manager, na si Bargo. Nasa ikawalong palapag ang opisina ng pamamahala, kaya napagod sa hagdan ang dalawa, sina Alicia at Perla. Ang larong ito, ang pangunahing kaganapan ay ang pakikipaglaro sa mga Diyos sa loob ng 3 araw. Ang buong stadium ay nirentahan para sa pag-cheer. 10,000 mga upuan ng madla ay ganap na naibok, at ang mga mamamayan ng Maria ay mag-cheer para sa lahat. Bukod pa rito, nais ni Bargo na hilingin sa kanila na lutasin ang isang friendly match sa pagitan ng mga lungsod upang palakasin ang mga relasyon bukas. Gusto nilang makipagkumpetensya sa mga mahuhusay na tao tulad ni Theo. Nakasabit sa buong silid ang mga commemorative photos. Ang lahat ng mga panauhin ay mga alagad mula sa ibang mga lungsod. Ang mga itim na uniforme ay kumakatawan sa pinakamahusay na koponan ng sangay, at ang mga dilaw na guhit ay katangian ng punong tanggapan ng Mystical Magic Institute. Pumasok ang isang binatilyo, tila dumating para batiin ang mga bisitang bisita. Ang kanyang pangalan ay Dariel, at bagamat siya ay isang rookie noong 1 taon, siya ang naging pinakamabilis na tao sa kasaysayan na bumuo ng isang grupo at natalo ang isang Diyos sa kanyang unang laban. Ang kanyang kasalukuyang record ay 3 panalo at 1 talo, at nagsilbi siyang kinatawan ng sangay ng Maria. Dumating si Dariel hindi lang para bumati. Nakilala niya na may tunay na kakayahan si Theo at gusto siyang i-recruit sa kanyang team. Sa kasalukuyan, nagre-recruit siya ng mga rookie mula sa buong mundo para bumuo ng pinakamalakas na koponan sa kasaysayan, na ganap na nangingibabaw sa laro kasama ang mga Diyos. Siyempre, tumanggi si Theo, at hindi na siya nagpumilit, tumalikod na agad para umalis. Hindi magtatagal, makakasama na sila ng mga disipulo ng Maria, kaya gustong makita ni Theo kung paano sila naglaro. Nagkataon lang na nagpakita rin dito si Nenya. Ang kanyang record ay 3 panalo at 3 talo, at siya ay nagretiro noong 1 buwan lamang. Nagsagawa siya ng mga direktiba mula sa pinuno ng koponan at lubos na nagmamalasakit sa mga kasamahan sa koponan ngunit napilitang matalo dahil sumuko ang mga kasamahan sa koponan, ganap na kabaligtaran ni Perla. Biglang may kumatok sa pinto. Akala nila ay Manager Bargo iyon, kaya hindi nila ito pinag-isipan. Laking gulat ni Perla nang makitang si Nenya pala ang mismong taong pinag-uusapan nila. Sa kabila ng pagsusuot ng sombrero at maskara, madali nila siyang nakilala. Nang makitang nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, itinapon ni Nenya ang kanyang sombrero at salamin at tumakbo ng mabilis, na wala man lang oras si Theo na pigilan siya. Gusto lang niyang makipag-usap, at hindi alam ni Nenya kung bakit kailangan niyang tumakbo.
Nakatayo siya habang hinahabol ang hininga nang lumapit si Dariel. 2 taon na ang nakalilipas, sila ay hinirang sa parehong klase. Sinabi ng mga tao na sa pagitan niya at siya, isa sa dalawa ang mamumuno sa henerasyong ito, ngunit ngayon ay nakaligtas siya at nagretiro na siya. Hindi siya naparito para kutsain siya, para lang ipaalam kay Nenya na siya ay nababagay para sa isang mas malakas na koponan, sa kanya. Hindi iyon ginasto ni Nenya dahil si Theo lang ang gusto niya. Aktibong nag-propose si Nenya ng taya, at nagtiwala siya sa koponan ni Theo. Napakabilis, dumating ang araw ng labanan. Ang tunog ng masigasig na pagpalakpak ay umalangaw sa matataas na langit. Bago magsimula ang laban, dumating pa rin si Nenya para magbigay ng mga tagubilin kay Theo. Marahil alam mo na ang kalaban nila ay si Dariel, isang tunay na henyo na may matalas na pakiramdam para sa mga laro, ngunit umaasa pa rin siyang mananalo siya. Nandoon siya sa stand at nag-cheer kay Theo. Dumating si Dariel dito hindi bilang isang kinatawan ng lungsod, ngunit bilang isang individual na gustong labanan si Theo bilang isang gamer. Matindi ang pressure kaya natulala si Theo ng ilang segundo, hindi nakakalimutang purihin ang binata sa harapan niya. Akala niya nilalamig siya, pero mukhang hindi. Ang larong kanilang lalaruin ay pipiliin ng random mula sa libu-libong laro sa bulwagan. At sa pagkakataong ito, kailangang harapin ni Theo ang Shugaroko, isang tactical card game. Ang Shugaroko ay hindi gumagamit ng dice. Inamin ni Dariel na wala siyang karanasan sa larong ito, kaya ang tagumpay ay nakasalalay sa kasanayan. Ito ay 2 laban sa 2 laro. Pinili ni Dariel ang isang taong nagngangalang Carla, ang kanyang subordinate. Kusang ibinigay ni Lisha ang entablado kay Perla at umatras sa mga kinatatayuan upang mag-cheer. Umaasa siyang magdadala pa rin ng kaluwalhatian ang araw na ito. Ang arena ay may 2 kondisyon para sa tagumpay, maaaring maabot muna ang layunin, na 4 na espasyo ang layo, or gumamit ng mga bitag or magic card upang bawasan ng 20 puntos ang buhay ng kalaban sa 0 kapag natapos na ang kanilang turn. Bago pumili ng mga karakter, ang bawat manlalaro ay makakatanggap ng 5 random na ipinamahagi na magic card. Ang mga card ay nahahati sa 3 uri, pag-atake, pagbawi, at espesyal. Halimbawa, ang magic card na Mega Flame ay magbibigay ng 2 puntos ng pinsala sa isang manlalaro. Bukod pa rito, ang mga ginamit na card ay ilalagay sa storage chest ng bawat koponan. May kabuuang 72 magic card. Maaaring ma-access ang impormasyon ng card anumang oras, ibig sabihin ay ibinunyag ito sa publiko. Ito ay isang matinding labanan ng talino. Si Theo ay may napakalakas na hidden skill card, ngunit kailangang pumili ng kinatawan ng healer para magkaroon ng pagkakataong gamitin ito. Si Perla ay may isang bihirang magic card na maaaring i-activate kapag ang mga life point ay 5 or mas mababa, at mayroon na lamang siyang isang card na natitira sa kamay. Una, kailangan nilang pumili ng mga propesyon. Habang ang manlalakbay ay maaaring pumunta ng higit pa, ang manggagamot ay may pananagutan sa pagliligtas ng mga buhay at maaaring iligtas ang sitwasyon. Sa madaling salita, ang 2 propesyon na ito ay napapanatiling pangmatagalang mga pagpipilian na maaaring humantong sa layunin. Sa kabilang banda, ang mage at trapper ay ganap na kabaligtaran. Parehong maaaring magdulot ng pinsala sa mga kalaban. Gayunpaman, ang koponan ni Theo ay may napakaraming recovery card upang makisali sa direktang labanan. Ayaw pumili ni Theo ng mahabang ruta para maabot ang layunin. Gayunpaman, kailangan nila ng diskarte, isang paraan upang maglaro sa labas ng kahon at manalo pa rin. Matatag na pinili ni Theo ang manlalakbay, at sinundan ni Perla ang pagkuha ng manggagamot. Sina Dariel at Carla ay parehong kumuha ng mga mage. Maaaring ang kalabang koponan ay nagplano na gumamit ng firepower upang maalis ang kanilang mga puntos sa buhay. Nagsimula na ang laro. Maaaring pumili ang mga manlalaro ng anumang card mula 1 hanggang 6. Ang mga dilaw na espasyo ay nagpapahintulot sa pagguhit ng 2 magic card, mga pilak na espasyo ng isang card, at ang mga pulang puwang ay mga lugar ng bitag, na nagdulot ng 7 hindi maiiwasang pinsala sa manlalaro. Nagkalkula si Theo ng mga paraan upang maabot ang layunin, iniisip kung aatake muna or magdedepense muna. Nagbukas ang laro kung saan inilalagay ng mga manlalaro ang kanilang mga dice card ng nakaharap, na pinapalitan ang karaniwang dice. Sa wakas ay nagpasya si Theo na maabot muna ang layunin.
Kung sino ang magro-roll ng mas mataas ay mauuna. Sa kaso ng isang tie, kung sino ang mas mabilis ay makakakuha ng kalamangan, kung hindi, mawawalan sila ng pagkakataon. Si Dariel ay isang idolo, ngunit pinaalalahanan siya na isaalang-alang ang mga kalamangan at kahinaan ng kanyang mga pagpipilian. Walang pakialam si Theo dahil simula pa lang ay nagkalkula na siya. Hindi niya ginamit ang kakayahan ng manlalakbay dito. Hindi siya direktang makakapagpalitan ng mga card, ngunit may mga card na may katulad na epekto. Naunawaan niya at idineklara ang katapusan ng kanyang turn. Pagkatapos niyang pumili, si Dariel na, at ibinuka niya ang kanyang mga kamay para laruin ang kanyang maximum card. Ang Passionate Melody ay isang nakatagong card ng kasanayan partikular para sa mga salamangkero, na nakakaapekto sa lahat ng mga manlalaro at tumatagal hanggang sa katapusan ng laro. Kapag napinsala ang isang manlalaro, isa pang punto ang idinaragdag sa pinsala. Gayunpaman, walang karagdagang pinsalang bubuo dahil sa epekto mismo ng card. Nangangahulugan ito na kapag umaatake, nakakatanggap din si Dariel ng karagdagang damage points. Pinili ni Perla ang isang medyo ligtas na card, ngunit patuloy na umaatake si Carla. Sa kasalukuyan, nakakuha na sila ng 4 na puntos ng pinsala. Sa bilis na ito, sila ay masasawi habang ang kanilang mga punto ng buhay ay ganap na nauubos. Si Perla ay may 4 na puwang na natitira sa layunin. Si Theo ay mayroong 38. Kahit na may pinakamabuting swerte, bumunot ng 6, kakailanganin pa rin ng 7 turn upang makaabot. Nagpatuloy sa pag-atake si Carla. Pinaalalahanan ni Theo ang kanyang sarili na huwag mag-alinlangan, pagkatapos ay bumaling upang makipag-usap kay Perla na hindi niya dapat subukang humawak sa mga baraha dahil ang mga kalaban ay mage type. Ang patuloy na pagkuha ng mga hit ay magreresulta sa maagang pagkasawi. Simula sa ikalawang round, nagpa siya si Perla na kontrahin si Carla at pagkatapos ay nakatanggap ng katumbas na pinsala dahil sa epekto ng dati nang nilalaro na card ni Dariel. Pagkatapos lamang ng ilang turn, halos maubos na ang kalusugan ni Perla. Matapos ang ilang hindi maiiwasang pag-atake, sa wakas ay naiwan si Perla na may isang life point na lang. Kinailangan niyang magpadala ng card sa storage chest upang mabawasan ang pinsala ng 8 puntos. Hindi banggitin na bilang isang manggagamot, makakakuha siya ng pagbawas ng hanggang 9 na puntos, ngunit ito ay naglaro mismo sa mga kamay ng kabilang koponan. Pinagsama ng dalawa ang kanilang mga card upang mapawalang bisa ang pamamaraan ni Perla, na naging dahilan upang hindi lamang siya mabawasan ang anumang pinsala, ngunit tumanggap ng karagdagang 3 puntos. Agad na ay nalalaya ni Theo si Perla mula sa likuran, tinulungan siyang mabawasan ng 2 puntos ang pinsala. Kung alam ng magkasalungat na koponan kung paano umatake ng magkasama, alam din ng ating koponan kung paano pagsamahin ang kapangyarihan ng pagkakaibigan. Nawala si Theo ng 5 puntos dahil sa hindi niya nagawang pagharang sa atake ni Dariel, ngunit lumikha ng pagkakataon para kay Perla at nakabawi ng 10 life points. Napakabilis, narating nila ang ikatlong turn. Si Theo ay bumunot ng 4, ngunit ang 4 na hakbang pasulong ay isang bitag na magpapababa ng kanyang mga puntos sa buhay ng 7. Gayunpaman, mayroon pa rin silang paraan upang maiwasan ito sa pamamagitan ng paggamit ng skill card ng Traveler. Masasabing medyo matalino ang galaw ni Perla, ngunit hindi sapat. Mas matindi pa rin ang mga pag-atake ng salamangkero. One-on-one si Perla kay Carla, at wala si Dariel sa labas ng laro. Nagbigay siya ng suporta na nagpalakas sa mga baraha ni Carla. Sa 8 puntos ng buhay, lahat ng 8 ay ibinawas. Hindi tinanggap ni Theo ang resultang ito at nagmamadaling magligtas. Bagamat napanatili ni Perla ang kanyang buhay, nakulong siya sa madilim na diskarte, na nagselyado ng lahat ng kanyang mga card hanggang sa katapusan. May isa pang card si Carla, isang automatikong magic. Kapag natapos na ang turn, lahat ng manlalaro ay magkakaroon ng pinsala na katumbas ng mga card na binunot sa turn na iyon. Ang mga bumunot ng 4 or higit pang card ay magkakaroon ng 10 pinsala sa halip na ang bilang ng mga card na binunot. 5 life point na lang ang natitira kay Perla habang ang pinsala ay hanggang 10, hindi kailanman tumatanggap ng hinulaang resulta kapag hindi pa naabot ng manlalaro ang layunin. Lalo na't hindi ito tinanggap ni Perla. Hindi siya naging hadlang kay Theo, kaya papatunayan niya sa kanila ang kapangyarihan ng utak niya na matagal nang na-nerf. Gumagamit siya ng isang malakas na card,
Tumatanggap ng 20 puntos ng bawas upang i-drag si Dariel, na mayroon na lamang 4 na life point ang natitira, kasama niya. Ang labanan sa buhay at kasawian ay patuloy na nagpabalik-balik, at si Dariel ay bihasa sa patuloy na pagdadala ng sitwasyon sa huling punto nito. Ngunit determinado si Perla na manalo, hindi na siya papayag na may umakbay sa kanya. Ang huling card lang ay sapat na dahil ito ang pinakamatibay. Ang card na itinago ni Theo sa ikalawang labanan ay lihim na ipinasa kay Perla sa pagkakataong ito. Binunot niya ang card mula sa chest, na siyang card niya, isang bagay na parehong pag-urong at isang landas sa tagumpay. Sa totoo lang, sa simula pa lang, pinili ng face team na mag-atake na may pinsala para putulin ang paghinga ng kalaban. Ngunit dahil mayroon silang mga card na puno ng mga epekto sa pagbawi, kinailangan nilang dumaan sa ruta ng pag-ikot at maglaro ng mga psikolohikal na laro. Kung sino man ang mahina ay wawakasan agad. Marahil ay masyadong mapanghamak si Dariel sa kanyang mga kalaban at naging pabaya. Gayunpaman, nadulas pa rin ang tagumpay sa kanyang pagkakahawak. Ngayon, wala nang silbi ang anumang sinabi. Napunta sa 0 ang life points ni Dariel at nanalo ang team ni na Perla at Theo. Sa kabila ng pagkatalo, hindi pinanghinaan ng loob si Dariel. Sa kabaligtaran, nakita niya itong napaka-interesante. Nakipaglaban sa isang kasiyasang labanan, lalo niyang nakita na ang mga kakayahan ni Theo ay karapat-dapat na maging kalaban niya, at si Dariel ay magsusumikap na umangat ng higit pa dahil dito. Tiningnan ni Theo ang eksenang ito at napangiti. Si Lisha at ang dalawa niyang kaibigan ay pumunta sa palengke para tumambay. Habang si Lisha ay aktibong lumulusob sa mga tindahan ng laruan, si Perla ay may hawak na isang bangkos ng pagkain. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumakbo ang dalawang babae na gustong magpakuha ng litrato at magpa-autograph kay Lisha. Bumalik sa ruin, hindi kailanman nagkaroon ng gayong pamarisan. Marahil ito ay isang pribilehiyo para sa mga panauhin. Hindi lang si Lisha, pati si Theo ay kinaladkad sa impromptu fan meeting na ito. Isang mahabang pila ng mga tao ang nakapila sa kahabaan ng kalsada, kaya biglang tila masikip ang espasyo. Si Perla, nang makitang napapalibutan si Theo ng ganoon, naisip niya na dapat ay kasing ganda siya ng isang superstar. Ibinuka niya ang kanyang mga braso para salubungin ang mga tagahanga, naghintay ng ilang sandali, ngunit nakakalungkot sa lahat ng mga taong iyon, wala ni isa ang lumapit kay Perla. Iyak siya ng iyak at nagpas siyang eye comfort muna ang sikmura niya na kanina pa umiiyak. Ang buong umaga ay ginugol lamang sa pagpirma ng mga pangalan at pakikipagkamay sa mga tagahanga. Ang paggawa ng hindi pamilyar na mga bagay ay talagang mahirap. Nilapitan siya ni Lisha, hindi lang ang mga babae na iyon, pero gusto rin niyang hingin ang autograph nito. Nang walang papel, iminungkahi ni Theo na pumunta sa stationery store para bumili ng colored paper, ngunit pinigilan siya ni Lisha. Ang pagsusulat sa maliit na laso na ito ay magiging maayos. Si Theo ay medyo nahihiya, ngunit dumating pa rin para pirmahan ito para sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang laso sa kanyang kamay, sinabing iingatan niya ito ng maingat. Si Nenya ay nagtatago sa likod ng isang palumpong, lihim na nagseselos. Nais din niyang tumabi sa kanya ng tama tulad ng ginawa nila, kahit bilang isang kaibigan. Biglang nagkagulo sa bakery sa dulo ng kalsada. Ito din pala si Dariel at nag-fan service din ba siya? Kahit na ganoon ang hitsura, isa talaga siyang food streamer. May sabi-sabi na ang kita sa isang broadcast ay doble na sa kita ng mga alagad. Kanina pa nakatayo doon si Carla. Napakahusay ni Dariel, isang malakas na tao na may matalas na isip, mahusay na kadaliang kumilos, at gwapong mukha, kaya natural lang ang pagiging sikat. Business partners lang sila ni Carla. Kung wala sila sa iisang team, hindi siya magkakaroon ng panahon para manghimasok sa pribadong buhay nito. Pagkasabi nito ay yumuko siya at buong pagmamalaking umalis. Mahirap intindihin kung bakit magkasalungat ang kanyang mga salita at kilos. Pumunta si Carla sa glass door at kinuha ang kamera ni Dariel. Napagpasyahan nilang huwag nang tumayo roon at tawagin ang babae na buong araw na umiiwas at nagtatago na parang may ginagawang malilim. Sa simula pa lang ay napansin na niya ito. Tunay na napakahirap ni Nenya sa pagbabalat kayo. Dahil wala nang silbi pang magtago, desididong naglakad si Nenya papunta sa kanya. Napanood niya ang performance at dahil dito, mas naging determinado siyang maging kapareha niya.
Bagamat siya ay natalo at hindi na makakapasok sa laban, maaari pa rin niyang gampanan ang papel ng isang analyst para sa kanila. Siyempre, hindi siya pumayag. Maaari siyang magkaroon ng sariling tungkulin nang hindi naglilingkod sa sinuman. Tatalikod na sana si Nenya matapos ma-reject, pero tinawag siya pabalik. Inayos niya ang pagkikita niya bukas sa Mystical Magic Institute. Sa wakas, pumasok sila sa pangunahing kaganapan, ang labanan sa mga Diyos, upang matugunan ang pamantayan ng 10 tao mula sa punong tanggapan. 12 pang tao ang napili mula sa sangay ng Maria. Nakapasok na sila sa laro habang si Nenya ay nakatayo sa itaas, hindi maintindihan kung ano ang layunin ng kanyang presensya. Buong gabi siyang nag-isip ngunit hindi niya maisip kung bakit kailangan pa niyang pumunta rito. Sinabi ni Theo, manatili ka lang doon at i-cheer muna ang lahat. Hindi man niya lubos na naiintindihan ang intensyon ni Theo, kahit na hindi pa niya pinagplanuhan noon pa man ay tatayo pa rin siya at buong pusong mag-cheer. Tapos pumasok na silang tatlo sa loob, matagal nang nandoon si Dariel. Mainit ang lugar na ito, walang pinagkaiba sa disyerto. Si Carmela ang pinuno ng pangkat na nakikipagtulungan kay Theo, na Team Archel. Ito ang yugto ni Theo, hindi panalo or talo laban kay Dariel, ngunit inaasahan niyang makita ang mga galaw ni Theo. Malakas na yumanig ang lupa, at pagkatapos ng pagyanig, isang misteryosong pyramid ang nagpakita mula sa buhangin. Ang mito para sa yugtong ito ay nagpakita lamang ngayon. Binilang ni Mito ang bilang ng mga tao at nakakita ng 2 mas kaunti kaysa sa bilang ng mga manlalaro na inaasahan ng Diyos. Ngunit dahil oras na, kailangan nilang magpatuloy kahit na may mga nawawalang miyembro. Unang dumating ang welcome gift. Ang bawat tao ay nakatanggap ng isang berdeng bulaklak. Ang pagkawala nito ay magreresulta sa pag-aalis, kaya kailangan nilang maging lubhang maingat. Kapag namumulaklak ang mga bulaklak, nahahati sila sa 3 kulay, dilaw, itim, at puti. Ang dilaw ay ang sunflower, at sa lahat ng ipinamahagi na mga bulaklak, mayroon lamang isa. Ang itim ay may lason, at mayroon ding isa. Ang mga puti ay mga bulaklak ng buhangin, at lahat ng natitirang 13 bulaklak ay may ganitong uri. Kailangan nilang dalhin ang sunflower sa dambana sa tuktok ng pyramid, na tinatawag na karera para sa araw. Sa patutunguhan na 23 kilometro ang layo ng walang mga hadlang, si Licia ay tatagal lamang ng 5 minuto upang makarating doon, ngunit hindi ito magiging ganoon kadali. Ang deity ng mito ay mayroon ding isang pangkat ng pagtatanggol na itinayo upang magnakaw ng mga bulaklak. Mabilis na nagpakita sa harap nila ang mga nabanggit na karakter. Mukha silang mga cute na pusa, ngunit nakakatakot ang laki, at magnanakaw sila ng mga bulaklak ng mga tao. Sa kabaligtaran, kung ang mga tao ay nagnakaw ng mga bulaklak mula sa mga hayop na ito, sila ay aalis. Kung sakaling nanakaw ang bulaklak, matatalo ang buong team, at may sunflower din ang pangkat ng mga Diyos. Kaya, bahagi rin ng diskarte ang pagnanakaw ng mga bulaklak mula sa mga mabangis na hayop na ito. Ang mga sunflower ay para lamang sa pagbabalat kayo. Kung sila ay ninakaw or hindi ay hindi nakakaapekto sa tagumpay or pagkatalo. Gayunpaman, kung nagkamali silang nakawin ang nakalalasong bulaklak, ang buong koponan ay maaapektuhan ng debuff. Bukod sa ibinunyag ang pagkakakilanlan ng taong may hawak ng sunflower, mapaparalisa ang buong team sa loob ng 5 segundo, kung saan hindi nila may pagtanggol ang kanilang sarili. Nalalapat ito ng pantay sa magkabilang koponan. Sinusubok ng laban na ito ang kakayahan sa pag-arte, intuition, at estratehikong koordinasyon. Maaari silang magpalitan ng impormasyon tungkol sa kung sino ang may hawak na bulaklak. Ang pag-angat lang ng talulot ng bulaklak ay makikita na ito. Si Theo ay may sunflower, si Perla ay mayroong ding sunflower, at si Carla ang may lason na bulaklak. Ang pagpunta sa pyramid sa dulo ng abot tanaw ay aabot ng ilang libong metro. Habang papunta doon, hahabulin sila ng Diyos at ng mga pas ang golem. Medyo mabilis ang mga nilalang na iyon at ang pagtakas sa kanila ay nangangailangan ng kasanayan. Nagsimula silang magpalitan ng mga posisyon ng bulaklak, kung saan hawak ni Licia ang lason na bulaklak upang hindi may direkta. Nang tanungin kung sino sa kanila ang mga superhuman, itinaas ni Carla ang kanyang kamay, na ikinagulat ng lahat. Akala nila isa siyang magic mechanism type. Ang pagbangon ni Carla ay pisikal na pagpapahusay sa isang iglap. Alam din niya ang pagtatanggol sa sarili,
kaya hindi masamang ipagkatiwala ang sunflower sa kanya. Ang mga patakaran ay hindi umiiral, kaya maaari silang makipagpalitan ng mga bulaklak sa panahon ng laro. Gayunpaman, habang naglalaro, kung ang isang sitwasyon ay nagpakita kung saan kahit sa isang segundo lamang ang bilang ng mga bulaklak sa kamay ay bumaba sa zero, sila ay agad na aalisin. Halimbawa, hindi pinapayagan ang paghahagis ng mga bulaklak sa isa't isa. Kahit na ang paggamit ng mga kakayahan sa teleportasyon, magkakaroon ng isang sandali kapag ang bulaklak ay umalis sa kamay, na mabibilang bilang pag-aalis. Ang mga manlalaro sa isang masikip na lugar ay maaaring maghagis ng mga bulaklak sa iba, ngunit ang taong mawawalan ng bulaklak ay makakatanggap ng pulang card at maaalis. Ang kailangan dito ay perpektong pagtutulungan ng magkakasama mula sa lahat ng 15 tao. Lumapit na si Dariel ngunit hindi umangkin ng pamumuno, sa halip ay hiniling niya kay Theo na magdirekta ng mga posisyon para sa lahat, na ikinagulat ni Carmela, na bamuka ang kanyang bibig sa pagtataka. Karaniwan, itinuturo ni Dariel ang 5 daliri, sinasabing ang taong may hawak ng sunflower ay maaari lamang sa kanyang sarili, na nagsabing siya ay isang ginoo. Sa paggunita sa kanyang pangako kay Nenya kamakailan, hindi nagpaliwanag si Dariel, ngunit sinabi niyang gusto niyang makita kung paano makibagay ang kanyang kalaban. Nagpasya si Theo na paghaluin ang mga bulaklak at muling ipamahagi sa lahat. Sa pagkakataong ito, inilihim ito, kahit sa mga kasamahan sa koponan. Ang taong may hawak na bulaklak lamang ang makakaalam kung ano ang mayroon sila. Ginawa niya ito dahil kung matukoy ng buong team kung sino ang may hawak ng bulaklak, hindi nila namamalayan na mapoprotektahan ang taong iyon, ihahayag ito sa deity. Upang matagumpay na malinlang ang mga kalaban, kailangan muna nilang linlanggan ang kanilang mga kasamahan. Nang natapos na ang diskarte, ang pangunahing Diyos, si Lord Manhut, ay pumasok sa larangan. Sa kanyang kamay ay mayroon ding isang bulaklak, na maaaring maging sunflower. Opisyal na nagsimula ang labanan ng talino. Hinamon sila ng deity na hulaan kung sino sa 15 na naruroon ang may hawak ng sunflower. Parehong inaangkin ni Theo at Licia na hawak nila ang sunflower. Posibleng parehong may hawak na dilaw at itim na bulaklak or pareho silang nagsisinungaling. Ang mga pusa ay nagsimulang makisali, ngunit ang kanilang mga numero ay medyo hindi tama. Noong una, hindi naman daw ganoon karami. Ang ratio ay 15 kumpara sa 1/600 na sundalo. Humingi ng pahintulot si Carla na mauna. Kahit na hindi na-activate ang kanyang kapangyarihan, kaya pa rin niyang malampasan ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Nang makita ito, bumilis din ang mga golem, na umaabot na ngayon sa 60 kilometers per hour. Sa bilis na ito, mahuhuli silang lahat sa loob ng kalahating minuto. Parehong tinawag si Carla na tumalikod. Isang pusa ang tumalon ng mataas at nagsimulang umatake. Lumikha ito ng sandstorm at ang mga malapit ay mahuhuli, habang ang mga nasa malayo ay parurusahan ng mas malaking mahika. Ang ilang mga miyembro ng koponan ay ninakaw na ang kanilang mga bulaklak, at ang mga pusa ay malapit sa kanilang mga sarili. Gumawa si Dariel ng isang hindi kapani-paniwalang magandang galaw na nagpalakpakan maging si Perla. Hindi niya pinansin, agad na pinunit ng pusa ang kanyang damit. Pagkatapos ay hindi nakaiwas si Perla sa oras at napahawak siya ng mahigpit. Ang cute nilang tingnan pero talagang gustong makakita ng asset. Lumapit si Carla para tumulong. Pinakaayaw niya ang mga pas ang walang kahihiyan. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, kinailangan ni Licia na kumilos. Nagbigay siya ng suntok na pumutok sa ibabaw ng disyerto, na nagdulot ng pagbagsak ng mga pusa sa malalim na kanal sa ibaba. Ito ay mga elemento, kaya mabilis na bumalik sa normal ang lupa. Isang oasis ang nagpakita sa unahan. Paano magkakaroon ng tubig na may isang buong oasis na nakaabang doon? Ito ay malinaw na isang bitag. Naisip ni Carla na dapat nilang balewalain ito, ngunit kailangan pa rin ni Perla ng pagbabago. Nagpatuloy ang mga cat golem sa paghabol. Ang mga nakaraang taktika ay naging walang silbi habang lumalakas ang mga ito pagkatapos ng bawat pag-atake, kaya ang ratio ay hindi pantay na ngayon. Nahuli din si Carmela, buti na lang may hawak siyang sunflower kaya numero lang ang natalo nila pero hindi natalo sa laro. Ginamit ni Carmela ang kanyang buong katawan upang pigilan ang mga pusa upang bigyan ang lahat ng oras na tumakbo sa tagumpay. Ang distansya ay 600 meters pa rin,
ngunit ang koponan ay bumaba sa 5 tao lamang, habang ang magkasalungat na bahagi ay may 1 sa 200, hindi binibilang ang Diyos na mahigpit na humawak ng bulaklak sa kanyang kamay. Naniniwala siya na ang mahuhuli ay ang katapusan. Ang pagtatago ay hindi magdadala ng anumang benepisyo, kaya ito ay maginhawa upang hawakan ito hanggat maaari at mabilis na umangkop. Pinlano ni Carla na gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang tumakbo, ngunit dahil lumampas sila sa pinapayagang distansya, nagsimulang gumamit ng mga tool ang mga pusa upang umatake mula sa malayo. Bagamat nagbukas si Perla ng teleportation gate upang iligtas si Dariel, hindi siya makatakas sa oras, at ang resulta ay pagkawala pa rin sa ulap ng alikabok at buhangin. Nabalisa si Carla, naisip na bumalik para umatake mag-isa, ngunit pinigilan siya ni Theo. Sinabi ni Carla na may hawak siyang sunflower, kaya maaantala niya ang mga ito. Dapat sumulong ang 2 sa 3 taong may hawak na bulaklak. Sinabi ni Licia na hindi rin niya hawak ang sunflower or poison flower, kaya nag-volunteer siyang manatili sa likod at pigilin ang mga pusa. Sa labas, lahat ay aktibong sinusubaybayan ang labanan. Maging si Carmela ay hindi alam kung sino sa kanilang 4 ang may hawak ng bulaklak. Dahil baka nagsisinungaling si Licia or Carla para mamisdirect ang deity, at habang malalim ang iniisip ni Nenya, lumapit si Dariel. Tinupad niya ang kanyang taya para protektahan at suportahan si Theo sa tagumpay. Matapos matupad ang kanyang tungkulin bilang talunan, dapat siyang manood hanggang sa huli, ang labanan ng lalaking pinili ni Nenya. Sabi ni Theo sa kamay niya ang sunflower, kung dinala nila ito sa pyramid, mananalo sila. Ngunit ang huling amo ay ang pinakamataas na Diyos. Isang grupo ng mga pas ang sundalo ang lumabas sa lupa at sinunggaban si Theo. Nagpasya siyang protektahan ang bulaklak sa kanyang kamay at itinapon ito kay Perla. Hindi siya nag-alinlangan sandali, nagmamadaling sumulong. At sa sandaling hindi pinapansin ng deity, nag-teleport siya kaagad. Maaaring akala ng isa ay dumiretso siya sa daan ng kaluwalhatian, ngunit hindi. Pinili ni Perla ang isang paikat na landas, ninakaw ang bulaklak ng Diyos, at itinaas ito sa tagumpay. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Perla ay ito ang bulaklak ng lason. Nakuryente ang buong team sa loob ng 5 segundo. Ang tunay na sunflower ng Diyos ay nasa Oasis, ang lugar na dinaanan nila kanina. Hindi lang iyon, inilantad din ng lason na bulaklak ang posisyon ng sunflower ng kalaban. Akala ng deity ay nanalo siya, ngunit sa 4 na bulaklak dito, wala ang sunflower, kasama na ang mga kasama ni Licia at Carla sa di kalayuan. Actually, ito ang ika-5 bulaklak na iniwan ng isang withdraw teammate. Kaya, hindi ito kinuha ng mga pusa. Sa una, tumakbo si Dariel sa harapan dahil gusto niyang iwasan ang mga pusa kaysa sa iba, na sadyang hinahayaan ang mga pusa na umatake at pagkatapos ay ginamit ang sandstorm bilang takip, itinapon ang maliwanag na bulaklak kay Theo. Hindi pa tapos ang laro. Patuloy na pipigilan ng Diyos ang pag-unlad ni Theo, ngunit siya ay masyadong pabaya. Ginamit ni Licia ang bulaklak na lason para kontrahin ang lahat, dahilan para matigilan ang lahat ng mga Diyos na sundalo, kasama si Maitan, sa loob ng 5 segundo. Maaring hindi sapat ang panahong iyon para sa isang normal na tao, ngunit iba si Carla. Siya ay may sapat na kapangyarihan upang ipadala siya sa paglipad sa tuktok. Lumipad ng mataas si Theo at inilagay ang bulaklak sa entablado. Natanggap ni Theo ang victory prize, ang sunflower. Ang Diyos, na natapos ang kanyang negosyo, ay aalis na rin. Pumunta si Theo para magpasalamat kay Nenya. Alam niya ang lahat tungkol sa pastahan nila ni Dariel. Maaari niyang dalhin siya sa kanyang koponan, ngunit bilang isang kasosyo, mayroong isang Diyos na pinangalan ng bookmaker na, kapag nakipaglaban, ay babawasan ang bilang ng mga pagkalugi, matagumpay na tinutulungan ang mga manlalaro na tumalikod at patuloy na lumaban sa iba pang mga Diyos. Gayunpaman, tanging ang mga itinalaga ng mga dating estatwa ng Diyos ang maaaring sumisid sa bookmaker. Sa kasamaang palad, walang tao sa sangay ng Maria. Ang estatwa sa ruin ay nagtitipon ng alikabok sa loob ng 40 taon na ngayon. Gustong humamon ni Theo, gamit ang isa sa kanyang mga panalo para ipagpalit ang pagkakataon kay Nenya na hamanin ang bookmaker. Medyo delikado, hindi para kay Nenya, kundi para kay Theo. Siya lang ang may tsansa para sa 10 panalo pagkatapos ng sunod-sunod na 6. Ang pangangalakal ng gayong mahalagang tagumpay ay mabigat sa kamay.
Umangat si Pearl para ialok ang isa sa kanyang mga panalo bilang kapalit, ngunit pinigilan siya nito. Walang nakitang problema si Licia dito, gawin mo lang ang gusto niya. Sa pagtanggap ng pabor na ito, isang beses lang tatanggapin ni Nenya. Nangako siyang ibabalik ang tagumpay. Sumakay silang lahat sa tren, bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Nang makita siyang nag-ambala, nagkaroon ng ideya si Pearl na mag-asar, pagkatapos ay natanto na iniisip din ni Theo ang sitwasyon ng bookmaker. Sa totoo lang, pinahahalagahan talaga ni Nenya ang pagkakataong ito. Ngunit higit pa riyan, naisip niyang mas dapat pahalagahan ni Theo ang sarili niyang mga tagumpay. Ang rate ng panalo kapag nakikipaglaban sa mga Diyos ay 11%. Ang isang panalo ay katumbas ng 10 pagkatalo, at maaari niyang maabot ang 10 panalo at matanggap ang hiling ng Diyos. Alam niya iyon kaya naman sinabihan niya itong huwag masyadong mag-alala dahil palaging may pagkakataong manalo. Hindi nila alam kung anong game bookmaker ang lalaruin, ngunit inaasahan ng lahat at naniniwalang malapit na ang tagumpay. Sinubukan din siyang aliwin ni Licia, ngunit kahit papaano ay naging pressure ito para kay Nenya. Ang lahat ay bumalik sa ruin, at ang unang bagay na dapat gawin ay makatagpo si Mirana. Pagpasok pa lang nila, nakilala ni Mirana si Nenya bilang isang napaka-talented na tao. Magalang na bati ni Nenya at nagdala ng maliliit na regalo para sa host. Maaari nilang i-schedule ang pinakamaagang tunggalian sa loob ng 2 araw. Kung sinabi ni Theo na may chance na manalo, ibig sabihin ay siguradong mananalo sila. Inimbitahan ni Pearl ang sisterhood sa dormitory para sa ilang salo-salo at inuman. Comfortable ang kama sa kwarto kaya hindi napigilan ni Licia ang mahimbing na pagkakatulog. 2 tao sa parehong wavelength na nagkikita sa isa't isa ay nagtutulak ng empatiya sa mga limitasyon nito. Katulad ni Nenya si Pearl, sinisikap din niyang makipagsabayan sa 2 mahuhusay na tao sa unahan. Hinikayat nila ang isa't isa na huwag sumuko at patuloy na magsikap. Ngunit kahit ano pa ang sabihin, sa lahat ng tubig na ito na natapon sa kanila, kailangan pa rin nilang maligo. Sa pagbanggit ng paliligo, biglang bumangon si Licia at dumiretso sa bahay. Kakaiba si Licia, sa tuwing nababanggit ang paliligo, lagi niya itong iniiwasan. Sa laro ng bookmaker, hindi magagamit ang Divine Eye Lens, ibig sabihin, walang interference mula sa labas ang pinapayagan. Dumating ang araw, at inihanda ni Nenya ang pag-iisip na pumasok sa labanang ito. Ito ay isang multi-dimensional na espasyo na sumasalamin sa pusong nilikha mula sa puso ni Nenya, na nagpapatunay sa kanyang kawalan ng kapanatagan. Napakalakas ng ilaw sa kisame dahil malakas ang hangarin ni Nenya sa kinabukasan. Mula sa loob ng kadiliman, isa pang Nenya ang lumabas at nagsimula ng labanan. Noong nakaraan, ang Diyos ay may hanggang 200 iba't ibang pangalan na ibinigay ng mga tao. Nais kumpirmahin ni Theo kung ilang panalo ang kanyang tinaya. Kung manalo siya ng ganoon karaming beses, makakakuha ba siya ng ganoong karaming kabawasan sa pagkatalo? Kaya, 3 beses siyang tumaya. Hindi pa narinig ni Nenya ang tungkol dito, pero hindi tumutol si Licia dahil sa tingin niya ay ayos lang. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, may tumaya ng labis. Sa pagsisimula ng laban, iminungkahi ni Rima ang paglalaro ng poker. Mula ngayon, lahat ng payo or paghihikayat ay ipinagbabawal. Si Theo ay nakatingin lamang sa labas, ngunit naiintindihan pa rin ang sitwasyon at nagkalkula ng iba't ibang mga landas. Itinapon ni Nenya ang 3 baraha, ibig sabihin ay parehong may hawak na pares sina Nena at Rima, na naglalayo ng 3 of a kind or mas mahusay. Gayunpaman, dahado si Nenya. Ang kanyang kamay ay isang pares ng 5S, halos pinakamahina na posible, at ang pagkakataon na si Rima ay humawak ng mas mahinang pares ay napakababa. Sa kasalukuyan, kailangang gamitin ni Nenya ang lahat ng kanyang pandama or kakayahan para manalo. Ang bawat tao ay may 5 chips upang itaya. Naglagay muna si Nenya ng isang chip, habang si Rima ay tumaya sa lahat ng kanya. Ganun ba siya ka-confident sa kamay niya? Ngayon ay maaari lamang mag-call at all-in si Nenya sa lahat or tiklop. Kung magko-call siya, ilalagay ng magkabilang panig ang lahat ng kanilang mga chips at tutukayan ang mananalo doon mismo. Kung tumiklop siya, tinatanggihan ang taya ng kalaban, matatalo siya ng 2 chips, mananatili ang 3, at magpapatuloy sa susunod na round. Naayos ba talaga ni Rima ang isang malakas na baraha,
or nagkukunwari lang siya para mag-fold ito. Nakatayo si Nenya sa isang buhay or kasawian na pagpipilian. Lahat ng bagay sa paligid niya ay tila naglaho, naiwan lamang siya sa mga kagyat na kalkulasyon upang malutas. Napagpasyahan ni Nenya na ito ay malinaw na isang bitag. Ito ay walang katotohanan para sa isang Diyos na tulad ni Rima na magpasya ng tagumpay or pagkatalo sa wala pang isang minuto. Pinili ni Nenya na mag-fold, at talagang nakakuha si Rima ng mas mataas na card. Kung nakipagsapalaran siya ng mas maaga, nakatanggap siya ng isang malagim na pagkatalo. Sa pagkakataong ito, parehong tumaya ng isang chip, at pinalitan ni Nenya ang apat na baraha. Ang ace ang pinakamalakas na numero. Sa pinakamasamang kaso, makakakuha lamang siya ng isang pares. Ngunit kung ito ay isang pares ng alas, ito ay depende sa kamay ng kalaban. Binago ni Rima ang isang card, kaya naisip ni Nenya na ang iba pang apat ay naipares na. Hindi niya masabi kung umaarte or totoo ang kalaban. Maaari ba siyang umasa sa intuition upang magpatuloy sa oras na ito? Balak niyang tumaya ng isang chip, ngunit hinaranggan ni Rima ang daan palabas. Gusto ng kalaban na maglagay siya ng 3 chips. Pinili ni Nenya na magtiklop muli, ngunit sa kasamaang palad, ang card ni Rima ay hindi kasing ganda ng inaakala ni Nenya, kahit na walang isang pares. Kung medyo naging daring si Nenya kanina, siguradong panalo na siya, pero parang ayaw ni Nenya. Sa simula, layunin lamang ni Nenya na huwag magpatalo. Kaya, madali siyang nalinlang. Dapat sinabi niya na siya ang mananalo sa simula pa lang. Natakot si Nenya na kapag natalo siya, matatalo siya sa bilang ng mga panalo na taya ng kanyang mga kasamahan. Kaya, hindi siya nang ahas na makipagsapalaran. Gayunpaman, naglakas loob siyang isipin na kaya niyang manalo. Isang chip na lang ang natitira ni Nenya at hindi na siya makakatiklop. Kung mas malakas ang card niya sa susunod na round, ayos lang. Ngunit kung ito ay mas mahina, siya ay malas. Nagpalit ng isang card si Nenya. Sa ilalim ng presyon ng mga salita ni Rima, tiyak na inihayag niya ang kanyang card. At gaya ng inaasahan, nawala sa kanya ang lahat. Sa halip na iwasan ang pagkatalo, dapat gumamit si Nenya ng mga taktika para masigurado ang tagumpay. Sa nakaraang round, dapat ay nagpalit siya ng isang card para i-bluff ang kalaban. Masyadong mahina si Nenya, sa sobrang hina nito ay naawa sa kanya ang taong nasa tapat niya. Ang laro ay may 3 pagkakataon, isa para sa isang mapagpasyang hakbang, isa para sa luha, at isa para sa kawalan ng pag-asa. Sinayang niya silang lahat. Sa sobrang galit ni Nenya sa sarili ay nahimete siya. Matagal na panahon na rin nang may dumating na humamon sa kanya. Kaya, may inaasahan pa si Rima dahil ito ang bilang ng mga panalo na ipinagkatiwala ng mga kasamahan sa koponan. Hindi siya matatalo, kaya hindi siya nang ahas na makipagsapalaran. Madaling inalis ni Rima ang 3 panalo ni Theo. Talagang nakakadismaya ang labanang ito, pero para kay Theo, simula pa lang ito. Nang aalis na si Rima, tinawag siya ni Theo pabalik. Mula nang tanggapin ng kalaban ang hamon, natukoy na ang kinalabasan. Ang resultang ito ay ganap na pasok sa inaasahan ni Theo. Ngayon na ang oras para ibigay ang entablado para makalaro siya. Tinaya niya ang natitirang 3 panalo. Kung matalo siya, ibibigay niya ito kay Rima. Ngunit kung manalo siya, kailangang ibawas ni Rima ang 3 talo para kay Nenya at tinanggap ni Rima ang hamon. Sa isang iglap, nabasag ang elukory wall, at nagbago ang espasyo upang ipakita ang isang casino game board. Maligayang pagdating sa casino ng mga Diyos. Ang laro ay tinawag na 3 cheats, na nilikha mismo ni Rima. Lumabas si Rima na may ibang anyo. Nagbago ang elementong ito batay sa mga taong dumating upang hamanin ang deity. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita ang kasino ng Diyos, na nagpapatunay na espesyal si Theo. Ang form na ito ay pinili ni Rima mula sa isang taong dumating kamakailan, partikular 40 taon na ang nakakaraan. Ang unang laro, hulaan ang mukha ng barya, na may tagumpay or pagkatalo batay sa pag-alam sa cheat na inayos ng Diyos. Si Rima ay gagamit lamang ng isang uri ng cheat, na magpapaliwanag ng cheat sa 3 babae. Kung tatanggapin ang lahat, maglalaro sila at pumayag naman sila. Pagkarinig nito ay hinawakan ni Lisha ang tiyan na halos masawi na sa kakatawa. Siyempre, pumayag silang lahat. Simula sa unang laro, pipiliin ni Theo ang coin na gagamitin, at pumili siya ng itim at puti.
For fairness, lahat ng tatlong laro ay pamamahalaan ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Una ay si Nenya at ibinigay sa kanya ni Rima ang barya. Ipinatong ito ni Nenya sa kanyang paa at inihagis, kumpiyansa na makokontrol niya ang puwersa at mapapanalo siya. Napakabilis, ang barya ay sinipa ng mataas sa ere. Mabilis na nahulaan ni Theo ang heads, at natanggap ni Nenya ang signal at sinipa ito pababa, ngunit ang barya ay tumigil sa pag-ikot at nagpakita ng tails. Maliwanag, hindi gumawa ng anumang kakaibang paggalaw si Rima. Tinanggap niya ang pagkatalo at hiniling na mabilis na lumipat sa susunod na laro. Ang susunod na laro ay hindi gagamit ng mga barya. Ang 5 card na natanggap sa simula ay maaari lamang palitan ng isang beses, at pagkatapos ay matutukoy ang mananalo. Ang sumunod na manager ay si Licia. Kumpleto ang mga card na walang kakaibang palatandaan, kung ang lahat ng tatlong laro ay gumamit ng parehong uri ng pagdaraya, kung gayon kung ang barya ay may mga issue, ang deck ng mga baraha sa larong poker ay dapat ding magkaroon ng isang bagay. Gayunpaman, paanong walang nakita si Licia? Kung gayon, napakababa ng posibilidad ng paggamit ng kapangyarihan ng Diyos para manghimasok. Sa susunod na laro, naglaro si Theo para lang malaman ang rules and tricks ng deity. Tuluyan na rin siyang natalo sa second round. Gaya ng hinulaan, ang 5 baraha ni Rima ay nagpakita ng napakalinaw na paboritismo. Paglipat sa ikatlong laro, labis na kinabahan si Perla kaya natambon niya ang deck ng mga baraha na lumilipad. Nilingon sila ni Theo minsan at walang nakitang kainahinala. Gayunpaman, natalo pa rin sila, paano naging posible iyon? Ang mga card ay nahahati sa dalawang halves sa mga gilid ng talahanayan. Sa gilid niya, may isang extra card. Hinayaan muna ng Diyos na bumunot si Theo. Matagumpay niyang naitugma ang isang pares. Turn na ni Rima, at nakita niya si Perla na palihim na sinusubukang magpahiwatig ng mga baraha para kay Theo ngunit hindi niya ito pinigilan. Kung maaaring lumapit si Perla at tingnan kung may kakaiba sa mga card. Pumunta talaga si Perla para tingnan ito. Kakaiba, walang kakaiba maliban sa napakalaking kagandahan ng katawan na pinili ng deity bilang sisidlan. Ang resulta ay ang pag-angkin pa rin ni Rima ng tagumpay. Ngayon ang mapagpasyang sandali, ano ang pandaraya ng Diyos? Naalala ni Theo ang isang serye ng mga aksyon ng lahat mula sa simula ng kaganapan hanggang ngayon. Saglit na ipinikit ni Theo ang kanyang mga mata, at nang buksan niya ang mga ito, nagpasya siyang gawin itong muli, paghiganti sa larong Find the Queen, at hiniling kay Perla na iharap muli ang mga baraha, hindi para magtagal, ngunit tapusin ang sunod-sunod na panalo ni Rima. Tulad ng dati, mas marami pa ring baraha si Theo. Ngunit hanggang sa huli, hindi binunot ni Theo ang Joker ngunit matagumpay na nagpares ng mga baraha, na iniiwan ang isip para kay Rima na magsaya. Ang pandaraya na plano ni Rima ay gawing kaalyado ang tatlong kasamahan ni Theo. Upang mapagtanto ito, umasa siya sa kanyang mga kasanayan sa pagmamasid. Kapag naglalaro ng Find the Queen, ang diskarte para manalo ay ang ibunot sa kalaban ang Joker. Ibig sabihin, ang cheat ay nangyari lamang kapag may taong may Joker sa kamay. Sumunod ay ang pagharap ni Perla ng mga hindi kanais-nais na card kay Theo, pagkatapos ay nakatayo sa likod ng Diyos, tila nanunood, ngunit aktwal na gumagamit ng pagtaas upang magpalit ng mga card. Sa huling pag-ikot, dahil mahigit 3 minuto na ang nakalipas mula nang ibigay ang mga baraha, hindi na makapag-teleport si Perla. Kaya, ang stalling at pakikitungo malapit ay lamang ng isang beat ng isang bluff. At kanina, sa pagbubunot, kampante si Rima na hindi man lang na-shuffle ang mga baraha, kaya kinuha na lang ni Theo. Kung bakit alam niyang matatalo si Nenya ay itinulak pa rin siya nito na kumuha ng 3 pagkakataon, ito ay dahil gusto ni Theo na magkasabay na umabot ng 10 panalo ang lahat. Bilang mga kasama sa koponan na may parehong destinasyon, kahit na sila ay natalo, magkakaroon sila ng parehong bilang ng mga panalo. Pagbalik nila, sinalubong sila hindi ng palakpakan, kundi ng kakilakilabot na balita. Mahigit sa 200 disipulo ang puwersahang tinipon sa isang higanteng maze. At pagkatapos ng 57 oras, wala ni isa ang nakabalik. Nataranta ang lahat at nagsimulang bumuo ng mga rescue team. Napili ang phase team mula sa Ruin Branch. Ang larong ito ay hindi naglalabas ng mga talunan pabalik sa totoong mundo ngunit pinilit silang maglaro muli hanggang sa sila ay manalo. Ngayon, may 2 paraan, maghanap ng mga item sa maze or i-clear ang larong ito.
Mabilis silang pumasok sa laro. Mayroong dalawang mga pagpipilian tungkol sa tindi ng pagpaslang, pinapabore ng manlalaro at sapilitang masawi. Habang pinili ni Theo at Lisha ang forced to die na kahirapan, pinili lang ng dalawa ang mas madali. Upang bumalik sa totoong mundo, kailangan nilang kumpletuhin ang laro sa isang mataas na antas ng kahirapan, kaya gusto niyang subukan ng kaunti. Pagpasok pa lang sa laro, dahil sa sobrang kumpiyansa ni Perla, minsan na siyang nabigo. 9 beses nang pinahirapan si Perla. Sa ika-20 pagtatangka, sa wakas ay nagawa niyang umiwas, ngunit bago siya makapagdiwang, siya ay na-counterattack. Nagpatuloy sila sa paggalaw hanggang sa makarating sila sa isang malaking hukay na tila may lalabas na bagay. Ngunit pagtingin sa loob, wala silang nakita. Ang katotohanan na kahit na ang mga mansanas ay maaaring umatake habang ang isang butas na ganito kalaki na hindi nakakapinsala ay nagpabagal sa kanila. Narating na nila ang maze ng Diyosa na si Rosina. Ang MIP ng laro ay nagpakita upang ipaliwanag ang mga patakaran. Tulad ng naranasan na ng lahat, ang pagkasawi ng isang beses ay nangangahulugang magsimulang muli sa simula. Ang misyon ay upang talunin ang boss sa malalim na kagubatan upang manalo. Ang maze ay naglalaman ng mga bitag at kapaki-pakinabang na mga bagay para sa pagsakop nito. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dalawa or higit pang mga item, ang mas mataas na kalidad na mga item ay maaaring gawin. Ang isa ay maaaring magdala ng maximum na 2 bagay ng sabay-sabay. Kung ang sino man sa grupo ay mag-respawn na muli, ang mga bagay na dala nila ay mawawala rin, at pareho ang boss at mga bypass traps ay magre-reset. Ang tanging mga bagay na iniingatan ay ang mga insight na nakuha mula sa mga nakaraang muling pagkabuhay, at ang mga lugar na nabuksan na ay mananatiling accessible. Sa itaas ng ulo ng lahat ay ang pag-unlad ng pagkumpleto ng antas. Kung walang tanong, opisyal na silang papasok sa laro. Gustong malaman ni Theo kung paano makakatakas. Sumagot ang mito na kailangan nilang talunin ang huling boss or ayusin ang mga item sa isang tiyak na paraan. Parehong mga bagay at mapanakop na katawan ay mananatiling buo kahit na bumalik ang katawan sa mundo ng mga tao. Nagsimulang ikwento ng mito ang pinagmulan ng maze. Noon pa man, masigasig na itinayo ni Rosina ang maze na ito habang naghihintay sa pagdating ng mga tao, ngunit walang sino man ang dumating upang sakupin ito. Kaya, sa bandang huli ay natigil ito sa sobrang paghihintay. Gayunpaman, napanatili pa rin ng maze ang isang medyo magandang estado, kaya kailangan lang ng lahat na tumuon sa pagkatalo sa boss. Mabilis silang pumasok sa laro at nakolekta ang unang item. Sa pag-aakalang ito ay mabuti, hindi nila inaasahan na ito ay isang matamis na bitag ng candy. Sa huli, ang buong grupo ay tinambangan ng isang tila hindi nakakapinsalang nilalang. Kailangan nilang magsimulang muli sa simula. Dahil pinili nila ang mahirap na antas, wala na silang pinagkaiba sa mga naunang nawalang manlalaro. Sa pagkakataong ito, maghihiganti si Nenya. Itinaas niya ang kanyang paa ng mataas at gumawa ng isang dragon revealing kick, nakakuha ng isa pang item. Nang akala nila ay tapos na, si Nenya ay palihim na sinalakay at pinabalik sa pinanggalingan. Nagtatag si Theo ng isang panuntunan na hindi sisisihin ang mga kasamahan sa koponan ngunit upang sumulong ng magkasama. Mabilis na ginamit ni Perla ang nakuhang bagay para gumawa ng salamin. Gumawa si Theo ng alarm clock na gagawa ng malakas na ingay para gisingin ang mga halimaw para sa pag-atake. Si Lisha ay gumawa ng busina habang si Nenya ay gumawa ng payong. Bagamat hindi nila alam ang mga gamit, dala pa rin nila ang mga ito. Dito, nakatagpo ni Theo ang mga dating kasamahan at tumambay upang makipagpalitan ng impormasyon. Nagpalitan ng mga gamit ang mga tao at gumawa ng susi na patungo sa pinto sa dulo ng koridor. Sa loob ay wala, ni hindi tumunog ang alarma ng halimaw, ngunit may narinig pa rin si Nenya, isang mahinang paghinga na nagpapahiwatig na ito ay nakatulog na. Ang tanging paraan upang magpatuloy ay gisingin ang boss. Sina Theo at Lisha ay hawak ang kanilang mga instrumento, naghahanda sa pag-ihip. Matapos umalangaw ang malupit na tunog, ang bubong ay nagkaroon ng malaking butas, at ang boss ay bumaba mula sa langit, sinibat ang mga manlalaro hanggang sa masawi. Marahil ang mga seniors ay magkakaroon ng ilang kayamanan upang harapin ang mga sitwasyong tulad nito, kung tutuusin, mas matagal pa sila rito kaysa sa tatlo. Sa katunayan, mayroong sapat na mga item para sa lahat. Sa pagkakataong ito, hindi na sila maingat na sibatin hanggang masawi.
Pagkasabi pa lang nila ay bumalik na sa starting line si Theo at ang kanyang mga kasamahan dahil sa kalunos-lunos na kasawian tulad ng dati. Halos 100 beses na silang nasawi, at hindi pa rin sila makahanap ng paraan para kontrahin ang bagay na iyon. Iminungkahi ni Theo na gumamit si Nenya ng pisikal na kasanayan upang sipain pabalik ang nahuhulog na bagay, na maaaring magpapahintulot sa kanila na makatakas. Kaya naman, napasulong si Nenya. Ginawa niya ang eksaktong plano ngunit nabigo pa rin. Ang punto ay nakolekta sila ng mahalagang impormasyon. Ang mga nahuhulog na bagay ay libu-libong meteorite. Naalala ni Theo ang tila walang silbing payong, na talagang nagpapahintulot sa kanila na makapasa sa antas na ito. Ang boss ay nagpakita at ang mga puntos ng buhay nito ay 2,000,000, habang ang bawat pag-atake mula sa hukbo ay nababawasan lamang ito ng 1 punto. Sa bilis na ito, kahit na ang pag-chip sa loob ng 10 taon ay hindi sapat. Ngunit inatake nito ang lahat, at lahat sila ay umiwas. Kaya lang hindi nito naiwasan ang sarili. Ito ay isang kaso ng paggamit ng sariling sandata laban sa sarili. Ngayon ay kailangan na lang nilang hikayatin ito para umatake. Sinubukan ng lahat na maglaro na parang isang grupong jump rope hanggang sa bumaba ang buhay nito sa mahigit 500 lamang. Sumugod si Nenya, naghatid ng 2 sipa na sinamahan ng mahika, dahilan para talunin ang halimaw ng isang babae. Bilang kapalit, ang kanilang gantimpala ay isang kampana ng muling pagkabuhay, ngunit hindi para buhayin sila, sa halip ay ang halimaw. Si Nenya ay hindi sinasadyang tumunog ang kampana, na tinawag muli ang Big Boss na may buong health points. Maya-maya lang ay nagpakita si Uranus. Matagal na niyang hinahanap si Theo at pumunta pa siya sa bookmaker para burahin ang isang pagkatalo bago pumunta rito. Hindi niya napansin na nakaupo siya sa ulo ng isang mabangis na halimaw hanggang sa umungal ito. Binigyan ito ni Uranus ng suntok, direktang ipinadala ang kawawang halimaw sa reincarnation. Mula sa kung saan nasawi ang amo, nagpakita ang isang espada. Isa lang itong game preservation item. Sa tuwing babalik sila para maglaro, muli silang dadalhin dito. Sa madaling salita, maliban kung sila ay nagretiro, hindi sila makakatakas. Sa totoo lang, ang huling boss ay ang sawi na Diyos na iyon, ngunit ang Diyos na iyon ay nasawi na noon pa man. Isa itong game bug na naglagay sa kanila sa panganib na ma-stuck dito magpakailanman. Una, kailangan nilang mag-report kay Mirana. Kailangan pa rin ng lahat na ipagpatuloy ang pagsakop sa maze sa pamamagitan ng pagpunta sa pinakamalalim na bahagi ng piitan. Kailangan nilang i-verify kung totoong sawi na ang huling boss. Hinayaan ni Theo na umalis muna ang iba para magulat ng balita at maghintay ng magandang pagkakataong makabalik. Binalaan si Uranus dahil biglang tumalon dito nang wala sa oras. Ang susunod na boss ay medyo mahirap talunin, ngunit narito si Uranus at sinabi niya na susuportahan niya ang lahat. Kakalabas lang niya ng bagong laro, kaya sobrang excited niya. Ang kanyang schedule ay nakabook na solid para sa susunod na 50 taon, ngunit kung nagustuhan ni Theo, maaari niyang atubili na magbigay ng puwang para sa kanya upang maglaro. Wala siyang pakialam kung maparusahan siya or hindi. Kung tutuusin, wala silang magawa sa deity na ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa may nakitang dilaw na pindutan si Uranus. Casual niyang pinindot iyon, at agad na nataman si Perla at ito pala ay pepper spray. May naramdaman si Nenya at binalaan ang lahat na mag-ingat. Isang masamang premonition ang dumating, ngunit ang lumabas ay ganap na kabaligtaran, isang maliit, kaibig-ibig na fairy. Nang makakita ng mga tao, ang maliit na bata ay natakot kaya tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya. Sa ilalim ng mga paa ni Perla ay biglang nagpakita ang isa pang NPC. Ngunit kumpara sa dati nitong estado, ngayon ay mukhang estranghero, na para bang nagkasakit. Bago pa makapag-isip si Lisha ay dumiretso na ito ng dumi sa kanya. Kailangang himukin ni Theo ang lahat na kumilos ng mabilis upang makatakas sa kaguluhang ito. Nakita nila ang treasury room at hahanap na sana sila ng susi para mabuksan ang pinto ng, nakakapagtaka, isang sinag ng liwanag ang nagpakita sa itaas ng kanilang mga ulo. Ipinakilala ng bagong dating ang kanyang sarili bilang si Brillo, ang pinakamaawaing anghel ng maze, na nagbibigay ng hiling sa mga nawala. Itinuro ni Perla ang pinto, sinabing gusto niyang pumasok. Ngunit habang siya ay naghahanda sa kanyang spell, napansin niya ang dumi sa damit ni Nenya, isang matagumpay na nagpagalit sa mabuting tao. Nilipol niya sina Perla at Nenya,
kaya napilitan ang buong grupo na magsimulang muli sa simula. Sa kasalukuyan, ang pag-unlad ng pananakop ay nasa 7.7. At nang walang mga tanong, nagpa siya si Theo na subukang muli upang makahanap ng higit pang data. Ang kampana ng sprite na nakilala nila kanina ay maaaring maging hudyat para alertohin ang mga kasamahan. May tunog ng talon sa malapit. Sa likod ng tubig ay may treasure chest na may hawak na mga mahahalagang bagay, or kaya naisip nila. Actually, punong-puno ito ng swimwear. Nakalimutan ang walang kabuluhang lugar na iyon, kailangan nilang sumulong. Sa kabila ng pagiging maingat, naging biktima pa rin si Perla ng ilang mansanas. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa impluwensya ng maze, sila ay mga ordinaryong mansanas lamang, at hindi na nila kailangang muling mabuhay. Muling sumulpat si Brillo. Sa pagkakataong ito, nangangako na pagbibigyan sila ng isang kahilingan. Akala pa lang nila tapos na, nadumihan na ng mansanas si Perla. Kaya, muli, pinawi niya ang buong koponan. Nang hamon sa ikatlong pagkakataon, determinado silang makuha ang hiling ng lalaking iyon at ang resulta ay kabiguan pa rin. Sino ang nakakaalam na ang matandang ito ay magbibilang pa ng mga nakaraang laro? Hindi nila maalis ang amoy na dumikit sa kanila. Biglang nagkaroon ng ideya ang dalawa. Baka maging bakas din ang batis na dinaanan nila kanina. Sila ay naligo at naglinis ng kanilang mga sarili ng maigi, pagkatapos ay bumalik sa parehong lugar, kumpiyansa na tinawag si Brillo upang buksan ang pinto ng treasury. Sa loob ay lahat ng ginto, pilak, at mahalagang bato. Matagumpay silang nakatanggap ng mga bagong item at na-unlock ang kakayahang magdala ng mas maraming props. Ngayon ay oras na para magpakita ang panghuling boss. Sa ibaba nila ay isang bitag na pinto na nagdadala sa lahat sa isang misteryosong espasyo. Sa labas, sina Dariel at Carla, sa pangalan ng pangalawang rescue team, ay pumasok sa laro. Ang pagpupulong na ito ay inayos ng tadhana. Inaabangan ni Dariel ang pagtatagpo ng dalawa. Sa katunayan, ang Diyos ay nasawi, ngunit kailangan lamang na mabuhay muli. Ang piitan na ito ay hindi kailanman nilimitahan ang kasawian bilang katapusan. Ang mga manlalaro at halimaw ay maaaring ipanganak na muli. Tiyak, kaya rin ng Diyos. Kinuha ni Theo ang bell item. Hinawakan ito ni Perla at pinatunog ito ng 2 beses. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng paghihintay, walang nangyari. Gayunpaman, tumaas ang mga exploration point, ibig sabihin kailangan nilang pumunta sa bawat sulok at talunin ang bawat boss para bumalik ang Diyos. Marahil ay hindi nila ito magagawa ng mag-isa. Ngunit sa maze na ito, mayroong hanggang 200 tao, kasama ang 50 miyembro ng rescue team na paparating. Dapat nilang tipunin ang mga ito at ibahagi ang impormasyon. Nagkita silang muli sa dambana, kung saan pinagsaluhan ang lahat ng kayamanan. Nakakita si Perla at 2 miyembro ng team ng karagdagang item na maaaring maging palakaibigan ang mga nilalang ito na kayumanggi sa mga manlalaro, kaya umalis ang lahat. Mayroong kabuoang 5 magkakaibang koponan na nagtutulungan sa labanan, hindi binibilang ang phase. Binuksan ni Nenya ang pinto patungo sa lugar na pinagtataguan ng amo. Hindi ito hinayaang makatakas, binigyan ito ng suntok ni Uranus na nagpatamba dito, na nagresulta sa pagkakakuha niya ng pulang card at pinaalis sa field. Himala, ang pag-unlad ay umabot sa 99. Habang nag-iisip pa si Theo, naisip na ni Perla ang huling mekanismo. Ang kondisyon ay mag-roll ng dice hanggang sa lahat ay nagpakita ng numero 1. Ngunit ang mga ito ay hindi 6 na panig na dice. Ang posibilidad ay 1 sa 200 milyon. Kahit na mag-roll hanggang sa mabali ang iyong kamay ay maaaring hindi magtagumpay. Sa sandaling ito, nagpakita si Dariel na parang isang tagapagligtas. Siya ay gumugol lamang ng 15 minuto sa pag-clear ng mga dice at pagkatapos ay 15 segundo upang i-roll ang mga ito lahat ay nagpapakita ng numero 1. Baka may mga taong nakulong sa loob at kailangan nilang unahin ang paghahanap sa kanila. Gayunpaman, ang pag-unlad ay tumalon lamang ng kaunti at huminto nang wala pa rin itong 0.01. Naaalala mo ba ang unang butas na nilagpasan nila? 4 na tao ang tumalon at agad na umabot sa 100% ang progreso. Sa simula pa lang, ito na ang shortcut patungo sa pinakamalalim na bahagi ng maze. Ang Diyosa ay muling nabuhay mula sa bato. Si Aneva ang huling boss ng larong ito. Ngayon, kailangan lang nilang talunin siya para makauwi. Ipinatawag ni Aneva ang lahat ng mga boss mula sa iba't ibang antas.
Pinakawalan nila ang lahat ng kanilang malalakas na pag-atake sa grupo ni Theo. Ngunit nakakagulat, sila ay hindi kapani-paniwalang mahina. Inatake nila ang kanilang mga sarili at nagdusa mula sa kanilang sariling mga atake. Ang resulta ay ang lahat ay ganap na nabura, na naiwan lamang si Anneva at isang boss na hindi gumagalaw. Ang kahinaan pala ng munting ito ay kawalang muwang. Nagtaas si Perla ng isang higanteng canyon upang ihatid ang huling atake, ngunit nakaligtas pa rin siya. Nagpatawag si Anneva ng 100 pang NPC, ngunit walang silbi ang hakbang na ito. May immunity card si Licia para maiwasan ang pakikipaglaban sa mga mabilog na bagay na ito. Nakapagtataka, pinaputukan niya ng sinag si Theo, dahilan para ma-wipe out ito at ang mga kasamahan nito. Sa kabutihang palad, mayroon silang item ng Resurrection Mirror, kaya hindi na nila kailangang magsimulang muli. Patuloy na gumamit si Anneva ng mga galaw na nagpapagod sa kanila. Nagawa pa rin ng larong ito ng basura na bigyang kasiyahan ang mga tao. No wonder binatikos sila bilang flat rain. Tahimik na nagsabi ng masama si Theo sa kanyang puso. Tumalon si Nenya upang protektahan ang koponan mula sa isang nakakasawi na atake, ngunit nasugatan ang kanyang binti. May napagtanto si Theo at nagpasyang yakapin siya at umalis sa bulwagan. Binuksan ni Perla ang isang teleportasyon upang ilikas ang lahat sa huling minuto, na napabuntong hininga ang lahat.